Chapter 22. Pinuna niya munang mag-shower si Zion pagkarating sa kwarto nila. Manghang-mangha siya sa laki ng kwartong nakalaan para sa kanila. Naalala niyang sinabi ni Zion kanina na, own room, nito sa resort ang tutuluyan nila. Kaya pala may mga personal na gamit itong naruroon. Pati ang malaking cabinet sa loob ay puno rin ng mga damit nito. Hindi yun isang normal na kwarto lang dahil parang maliit na bahay na rin yun. May sariling sala at kusina ang naturang kwarto. Nakita niyang nakalagay sa malaking sofa ang mga gamit nila. Habang nasa banyo si Zion ay kumuha na rin siya ng pampalit niya para sa banyo na siya magbibihis pagkatapos maligo. Iniiwas niya ang tingin kay Zion nang bumukas ang pinto ng banyo. Nang sa tingin niya ay nakalayo na ang lalaki sa banyo ay mabilis na tumayo na siya para pumasok. Hindi nagmamadali ang kilos niya habang nasa shower. Panalangin niya ay sana nakatulog na si Zion paglabas niya ng banyo. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang naligo. Dahan-dahan ang pagbukas niya ng pinto ng banyo para kung nakatulog man si Zion ay huwag itong magising. Suot niya ay isang maluwang na pink na shirt at pulang shorts. Preskong presko sa pakiramdam ang damit na napili. Nang mapatingin siya sa kama ay nakita nga niyang tulog na tulog si Zion. Napagod nga yata ito sa ilang oras na biyahe nila at sa mga ginawa nila kanina. Hindi niya alam pero hindi niya maalis na ang tingin sa maamong mukha nito. Saka muling bumalik sa isip ang mukha ng anak niya. Kahit nakapikit ito ay hindi may kakaila ang malaking pagkakahawig ng anak niya rito. Bakit magkamukha ang dalawa? Naisip niyang muli ang naging tanong ni Zion sa kanya. Hindi ba raw kamag-anak nito ang ama ni Xavier? Imposible namang maging kamag-anak ni Zion ang totoong ama ni Xavier. May kamag-anak ba itong isang bayaran? Kung dati ay hindi siya interesadong malaman ang pagkakakilanlan ng ama ng anak, pero ngayong hindi siya pinapatahimik ng pagkakahawig ni Zion at Xavier ay gusto na niyang alamin ang katauhan ng lalaking lumapastangan sa kanya. Ang tanging susi niya para malaman ang katotohanan ay sina Amanda at Chelsea. Kung tutuusin ay pwede niyang i-blackmail ang dalawa para makuha ang impormasyon sa mga ito pero alam niyang mas gugustuhin ng mga ito ang maghabol siya ng hustisya para mahayla ng tuluyan sa iskandalo ang pangalan ng ama niya. Alam ng dalawa na hindi niya hahayaang mangyari iyon lalo na sa kalagayan ng ama niya ngayon. Bahagyang kumilos si Zion sa kama kaya't mabilis na lumayo siya rito. Ayaw niyang magising ang lalaki na andon siya. Alam niyang babalik Memorya nilang dalawa ang muntikan ng mangyari sa kanila sa loob ng kama niya. Bago pa kumalat ang init sa buong katawan niya ay lumabas siya ng kwarto. Naisipan niyang maglibot-libot muna sa kabuuan ng resort. Masyadong malaki iyon kaya't alam niyang maraming parte ng resort siyang malilibot sa buong maghapon. Nang tingnan niya ang oras ay malapit ng mag-alas 5 ng hapon. Nagsimula na siyang maglakad-lakad. May mga nasasalubong siyang staff na mukhang busy nga sa paglilinis ng mga kwarto sa resort. Binabati siya ng mga ito na sinusuklian niya ng ngiti. Naisipan niyang pumunta sa pinakadulo ng resort kung saan may mga nakikita uli siyang makukulay na mga bulaklak. Nang lumingon siya hindi niya akalain napakalayo na pala ng nilakad niya mula sa pinanggalingan kanina. Ipinagpatuloy niyang muli ang paglalakad. Nakita niya ang isang munting paraiso sa pinakaliblib na parte ng resort. Mukhang isang malaking hasyenda ang lugar at hindi isang simpleng resort lang. Nagsisituloy siya at hindi niya man lang dinala ang phone niya para makakuha man lang siya ng larawan. Naglakad pa siya konti. Nanlaki ang mga mata niya nang may makitang maliit na kubo sa gitnang bahagi ng lugar na iyon. Nagmamadali ang mga paa niya sa paglapit, marahang itinulak niya ang pinto at lumangit-ngit iyon. Sinilip niya ang loob. Medyo madilim at ang tanging ilaw na nagpapaliwanag dito konti ay ang galing sa labas ng bintana. Hindi na gaanong maliwanag din ang pumapasok na ilaw dahil hapon na. Pumasok siya sa loob at naghanap ng switch ng ilaw pero wala. May nakita siyang lampara at posporo sa maliit na mesa sa gilid. Tuluyan na nga siyang pumasok. May isang kamang kasya sa dalawa ang andon, maliit na mesa at isang upuan. Kahit maliit ang kubo ay parang nakaka-relax tumambay doon. Wala naman yatang nagmamay-ari talaga ng kubo dahil walang ibang gamit na andon. May isang unan at kumot na nasa gitna ng kama na halatang hindi nagagamit. Umupo siya sa kamang gawa sa kawayan. Mukhang nililinis iyon lagi dahil wala siyang mahawakang kahit konting alikabok.
Mukhang nag-aanyaya ang kama kaya't humiga na nga siya. Kahit wala itong foam sa likod at tanging ang matigas na kawayan lang ang hinihigon niya ay para naman siyang hinihele habang nakahiga. Pumapasok ang malamig na hangin galing sa bintana. Pumikit siya saglit. Jenna, Jenna. Agad na bamuka ang mga mata niya sa sigaw ng pangalan niya. Napabalikwas siya nang bangon ng sumalubong sa mga mata niya ang madilim na kalangitan sa may bintana. Nagulat pa siya nang may tumilamsak na tubig sa mukha niya. Saka lang niya napansin ang malakas na ulan sa labas. Agad na bumangon siya para isara ang bintana para huwag tuluyang mabasa ang loob dahil sa ulan. Naalala niya ang lampata sa mesa. Nangangapa siya sa dilim papunta sa mesa. Nang mahawakan ang lampara at posporo ay agad na sinindihan niya iyon. Jenna, Zin, nasa malapit lang ang boses nito. Napatingin siya sa oras. Pasado 6:00 na pala ng gabi. Nakatulog pala siya nang hindi niya namamalayan. Binuksan niya ang pinto konti para silipin ang labas. Madilim na paligid din ang sumalubong sa kanya. Zin. Isinigaw niya na rin ang pangalan ng lalaki. Jenna. Sagot nito sa dilim. Ang lakas ng ulan sa labas kaya't mahina ang boses na narinig niya. Hindi siya sigurado kung nasa malapit na talaga ito o ano. Keep talking, Jenna. Nasa kubo ako, Zin. Hindi niya masyadong binuksan ang pinto ng kubo para huwag pumasok ang ulan. Okay, just stay there. Wala pang 5 minuto ay may naaaninag na siyang kumikilos sa malapit. Agad na nilakihan niya ang awang ng pinto para papasukin si Zin. Patakbong pumasok nga ang lalaki sa loob. Basang-basa ka. Pansin niya agad. Isinara niyang muli ang pinto ng kubo nang tuluyang makapasok si Zin. Ang hilig mo talagang magsususuot kung saan-saan. Sabi nito na basta na lang naghubad ng suot nitong sando. Mabilis na tumalikod siya rito. Hindi naman kasi naitago ng malamlam na ilaw galing sa lampara ang magandang katawan nito. Baka mabilang pa niya ang abs nito sa bandang tiyan kung hindi siya tatalikod sa lalaki. Kay kanina pa ba umulan? Naisipan niyang itanong habang nakatalikod pa rin dito. Noong hinanap kita, hindi pa umuulan pero madilim na ang paligid. Hindi mo pala dala ang phone mo kaya't hindi kita makontak. Iniwan ko na lang din ang phone sa kwarto kasi mukhang uulan nga. Akala ko ay nasa malapit ka lang kaya naglakad na lang din ako. Nakabalik na ba sina Xavier? Nag-alala siya bigla dahil sa lakas ng ulan at sa isiping sasakay pa ng bangka ang mga ito. Siguradong maalon ang dagat. Okay, just stay there. Wala pang 5 minuto ay may naaaninag na siyang kumikilos sa malapit. Agad na nilakihan niya ang awang ng pinto para papasukin si Zin. Patakbong pumasok nga ang lalaki sa loob. Basang-basa ka. Pansin niya agad. Isinara niyang muli ang pinto ng kubo nang tuluyang makapasok si Zin. Ang hilig mo talagang magsususuot kung saan-saan. Sabi nito na basta na lang naghubad ng suot nitong sando. Mabilis na tumalikod siya rito. Hindi naman kasi naitago ng malamlam na ilaw galing sa lampara ang magandang katawan nito. Baka mabilang pa niya ang abs nito sa bandang tiyan kung hindi siya tatalikod sa lalaki. Kay kanina pa ba umulan? Naisipan niyang itanong habang nakatalikod pa rin dito. Noong hinanap kita, hindi pa umuulan pero madilim na ang paligid. Hindi mo pala dala ang phone mo kaya't hindi kita makontak. Iniwan ko na lang din ang phone sa kwarto kasi mukhang uulan nga. Akala ko ay nasa malapit ka lang kaya naglakad na lang din ako. Nakabalik na ba sina Xavier? Nag-alala siya bigla dahil sa lakas ng ulan at sa isiping sasakay pa ng bangka ang mga ito. Siguradong maalon ang dagat. No, I received a call from Lola. Hihintayin na lang nila tayo bukas dahil nga mukhang sumama ang panahon. Saka lang siya nakahinga ng maluwag sa narinig. Humarap na siya rito sa pag-aakalang tapos na ito sa ginagawa. Oh my! Mabilis na tinakpan niya ang mga mata nang makitang hubot-hubad itong nakatayo lang sa gitna. Bakit? Malakas na tanong niya na agad tumalikod muli. What? May nakikita ka bang pwede kong masuot dito? Kino-senting tanong nito. Mura ng isip niya. Saka naman biglang kumulog ng malakas na ikinatalan niya. Mukhang hindi rin sila makakaalis ni Zion sa kabong iyon sa samangan ng panahon. Ngayon ay nasa iisang bubong pa rin sila pero mas malala dahil wala itong ni isang saplot. Kunin mano iyang kumot sa kama. Sigaw niya dahil nagpapanik pa rin ang utak niya sa kaalamang nasa likod lang niya si Zia.
Hindi na umalis sa utak niya ang bagay na nasa gift na ng mga hita nito. Ang totoo ay iyon ang unang beses niyang nakakita ng ari ng lalaki. Siguradong hindi maniniwala ang makakaalam noon, dahil sino ba naman ang may anak na ang hindi pa nakakita ng ari ng lalaki? Bumalik sa isip niya ang pagkalalaki ni Zian. Ganon ba talaga iyon? Bakit parang, "You can look now." Balot na ako. May halong tawa na sabi ni Zian. Wala siyang tiwala sa sinabi nito kaya't dahan-dahan lang ang ginawa niyang paglingon sa lalaki. Nakita nga niyang ibinalabal nito ang kumot sa katawan nito. Iniiwasan niyang mapatingin sa ibabang parte ng katawan nito dahil alam niyang babakat pa rin iyon kahit may takip na kumot. "Gutom ka na ba?" "Ha, gutom." Inulit niya lang ang sinabi nito na parang wala sa sarili. Tumawa ito. "I'm referring to a wholesome gutom. Hindi gutom sa ibang bagay." Nanunuksong sabi nito na humahakbang na palapit sa kanya. "Pwede ba huwag mo akong iniinis at gutom nga ako? Baka kainin pa kita dyan, eh." Inis na sabi niya na may kasamang irap. Natutap din niya naman agad ang bibig nang sakalang pumasok sa utak niya na may ibang dating ang sinabi niya rito. "I'm ready to be consumed by you, Jenna." Ang inaasahan niyang malakas na tawa galing dito ay wala. Bagkus nang aakit ang boses nito, pati na ang titig sa kanya habang itinuloy ang paghakbang palapit sa kinatatayuan niya. Natuliro yatang talaga ang utak niya ng isang dipa na lang ang distansya nito sa kanya. Bigla niyang binuksan ang pinto ng kubo at tumakbo palabas. "Jenna." Nilamon ng malakas na ulan ang boses ni Zian. Sa sobrang dilim ay hindi rin niya alam kung saan papunta habang tumatakbo kaya't napatigil din siya agad. Basang-basa na siya ng ulan. "Are you insane?" Biglang may humila sa kanya. At kahit hindi niya nakikita ito ay alam niyang si Zian. Ngayon nga sa kagagan niya ay pareho silang basang-basa sa ulan na nakatayo sa kung saang parte man iyon ng resort. Sumunod na lang din siya rito nang nagsimula na itong maglakad habang hila siya sa kamay. Sa di kalayuan nga ay nakita na nila ang malamlam na liwanag galing sa lampara sa loob ng kubo. Nang makapasok na sila ay bigla na naman siyang napasigaw. "Zian, why are you naked again?" Napahumindig na sabi niya nang makitang wala uli itong saplot kahit isa nang maliwanagan na sila ng lampara. Hubot-hubad itong sinundan siya sa labas. Isinara muna ni Zian ang pinto ng kubo bago sumagot. "I still had the sense to use my brain, Jenna, before I ran after you. Kung hindi ko inalis ang kumot sa katawan ko, pareho tayong manganginig sa lamig ngayon dahil wala tayong magagamit na tuyong tela para maibsan man lang ang lamig." Tumingin siya sa ibang parte ng kubo. "Aren't you going to wrap yourself again?" Tanong niya nang hindi man lang ito kumikilos. "You use the blanket first to dry yourself. It will get wet since my clothes are." Natigilan siya sa kanilingan ito ng bahagya. "Are you expecting me to remove my clothes too? It's the most sensible thing to do now." Sa lakas ng ulan ay parang hindi pa ito titigil agad-agad. "You'll be shivering from cold if you won't remove your wet clothes." Ano ba naman kasi ang pumasok sa utak mo at bigla ka nalang sumugod sa malakas na ulan? Hindi siya makaimik. Alangan namang sabihin niyang natakot siyang mapalapit masyado rito lalo pa at ang tanging nakatabing sa hubad na katawan nito ay ang manipis na kumot. "Remove your clothes now, Jenna." Nakatalikod na ako. Nang magsimulang manginig na ang bibig niya sa sobrang lamig, lalo pa at pumapasok pa rin ang malamig na hangin sa mga awang sa gilid ng bintana at pinto, ay dahan-daang nilingon nga niya ito. Nakalimutan niyang hubad pa rin pala ang lalaki kaya tumambad sa kanya ang naka-expose na puwet nito. Muntik pa siyang mapamura ng malakas sa kabiglaan. Mabilis na ibinaling niya ang tingin sa kumot na nasa ibabaw ng kama. Huwag na huwag kang lilingon. Paalala niyang muli na may halong pagbabanta sa boses nang magsimula na nga siyang maghubad ng damit. Wala siyang narinig na sagot mula rito kaya napilitang tumingin uli siya sa kinatatayuan nito. Muli ay ang matambok na puwet nito ang bumulaga sa mga mata niya. How did he achieve that very sexy butt? Tahimik na tanong ng utak niya kahit nagsimula na ring uminit ang pisngi niya. Nagmamadaling hinubad na niya lahat at walang itinirang saplot. Sinampay niya rin ang mga basang damit sa kung saan nakasampay ang mga damit ni Zian. Agad na pinunasan niya ng kumot ang basang katawan. Medyo basa na rin ang kumot dahil ibinalabal ito ni Zian kanina sa basang katawan nito.
Nang matapos ay ibinalabal niya na rin ang kumot sa katawan niya na parang isang mahabang towel. "You're done." Maya-maya ay tanong ni Zian. "Why yes, pero huwag ka munang humarap. Gamitin mo itong unan para takpan iyang ano mo." Alam niyang namumula ang mukha niya nang hindi niya matukoy ng maayos ang nasa gitna ng mga hita nito. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng lalaki. Tinakpan niyang muli ang mga mata habang palapit kay Zian para iabot ang unan. "Here," sabi niya sanay hampas ng mahina sa likod nito gamit ang unan. Mas lalong natawa si Zian nang makitang tinatakpan niya nga ang mga mata niya pero sumisilip naman. Gusto niyang matawa sa hitsura nito nang humarap sa kanya at hawak-hawak ang unan para takpan ang kasalanan nito. Agad na tumalikod na siya para bumalik sa kama bago pa man tuluyan siyang matawa. Umupo na siya sa kama habang nakabalabal ang kumot sa kanya. Nakakailang umupo na walang suot na kahit ano na panloob. Pinagdikit niya masyado ang mga hita kahit alam naman niyang hindi siya masisilipan sa haba ng kumot. Gusto sana niyang pigilan si Zian nang palapit na rin ito sa kama. Hindi na lang siya umimik dahil alam niyang wala rin naman itong mauupuan. Ang maliit na silya sa loob ay pinagsabitan din niya ng bra at panty niya na inilagay niya sa sulok para hindi agad mapansin ni Zian. At dahil walang foam ang kama at ayaw ng lalaking umupo doon na diretso sa kama lalo pa at wala itong suot na underwear ay inilagay nito ang unan sa kama bago ito tuluyang umupo. "What are you doing?" Parang may iskandalo na naman siya sa kaalamang nakabuyangyang na uli ang sandata nito at nasa tabi niya lang ito nakaupo. "As long as you won't look at this direction, hindi magkakasala ang mga mata mo," pabirong sabi ni Zian. Malalim na paghinga na lang ang isinagot niya rito. Malamang giniginaw na rin ito dahil walang kahit anong pantikip ito sa hubad na katawan. Gusto niyang ma-guilty. Ang dumi ng utak niya kasi at hindi man lang niya naisaalang-alang ang kalagayan nito, lalo pa at siya ang dahilan kung bakit andon sila ngayon at stranded sa kubo. Ramdam niya na giniginaw na nga ito. "Zian, yeah." Kahit ang boses nito ay tila nanginginig na rin sa ginaw. "We can share this blanket." Mabilis na sabi niya bago pa magbago ang isip niya. "Are you sure?" Imbes na sagutin ito ay inalis niya muna sa pagkakabalabal sa katawan niya ang kumot. Mabuti at malaking kumot iyon. Ibinalabal niyang muli ang kumot sa katawan niya ng isang beses at ang natirang tela ay shiner niya kay Zian. Kailangan nilang maglapit masyado para pareho silang makakagamit ng kumot. "Thanks," mahinang sabi ni Zian. Tahimik na silang nakaupo lang habang nakatitig sa lampara na mapusyaw na ang liwanag. Biglang kumulog ng malakas. Nagulat siya kaya't napagalaw ang katawan niya. Hindi niya namalayang napahawak na pala ang isang kamay niya sa may hita ni Zian. Saktong dundam ako sa bagay na iniiwasan niyang tingnan kanina. Napakatigas noon. Parang napapasong binawi niya ang kamay pero mabilis na nahawakan iyon ni Zian. "We might as well find another way to keep ourselves warm." Paanos na sabi nito na agad nahanap ang mga labi niya. Chapter 23. Hindi niya sigurado kung dahil ba sa lamig na nararamdaman kaya't kusa niyang tinanggap ang nagbabagang mga labi ni Zian. Mapusok na agad iyon at tinutugunan niya rin naman ng kapusukan. Kumilos siya para mapaharap ng tuluyan dito. Agad na binitiwan ng kamay niya ang kumot na hawak para yamakap sa leeg ni Zian. Mabilis na dumausdas pababa ang kumot sa katawan niya kasabay na rin ang parteng na kay Zian. Hindi na niya alintana ang exposed na katawan hanggang biwang maagap naman nahanap ng mga kamay ni Zian ang dalawang dibdib niyang walang kahit na anumang takip. Kumawala agad ang mga ungol niyang wala ng inhibisyon dahil nalulunod lang iyon sa ingay ng ulan. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit na dila ni Zian na nagsimula ng maglakbay sa leeg niya. Maya-maya lang ay itinulak siya ng bigat ng katawan nito para mahiga sa kama. Nang lamapat ang likod sa malamig na kawayang kama ay mapangahas na naglakbay na rin ang mga kamay niya sa hubad na dibdib ng lalaki. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng paghaplos niya sa matigas na katawan nito. Parang siniliban ang buong katawan nila kahit pa malamig na malamig ang panahon nang magdikit ang parehong hubad nilang mga katawan. Napel-iyad siya nang bumubandol na naman ang nahuhumindig nitong pagkalalaki sa isang hita niya, pababa ng pababa ang gapang ng mga labi ni Zian hanggang sa humantong sa isang dibdib niya. "Zion." Pimpit na sambit niya sa pangalan nito nang isubo nito sa bibig ang isang pases niya.
Ang isang kamay naman nito ang nagpapakasasa sa isa pa niyang dibdib. Palakas ng palakas ang ungol niya. Hindi man lang niya tinangkang pigilan ang mga iyon dahil wala namang ibang makakarinig noon lalo pa at patuloy pa rin ang malakas na ulan. Hindi na niya alam kung saan ibabelang ang ulo ng salit-salitang sinususo ni Zian ang mga dibdib niya na para bang uhaw na uhaw ito. Sumasabay na rin ang mararahas na ungol nito sa kanya lalo na kapag napapadiin ang sandata nito sa hiyas niyang nagsimula ng bamasa. Nang magsawa si Zian sa pagpapakaligaya sa malulusog niyang dibdib ay ako naman sa bandang tiyan niya ang bibig nito. Napasabunot siya rito nang maramdaman ang dulo ng dila nito na umikot-ikot sa may pusod niya. Muli ay naglakbay pababa ang dila nito hanggang sa umabot sa puso niya. Nanatiling nakapikit ang mga mata niya habang nakaawang ang bibig. Tumigil si Zian at inilayo konti ang mukha sa may puso niya upang ibuka ang mga hita niya. Dahil wala pa rin sa sariling katinoan ay kusang sumunod ang katawan niya sa gusto nitong mangyari. Nang may buka nga ang dalawang hita niya ay yamukong muli si Zian. Nagulat na lang siya nang ang basa at mainit na dila nito ay maramdaman niya sa pagkababae niya. Automatikong napabuka ang mga mata niya lalo na at walang sabi-sabing din ay ladilaan nito ang hiwang naglalaway na rin. Zian. Kung hindi pa ito tumigil sa ginagawa ay baka mauubusan na siya ng hininga. Idinilat niya ang mga mata at sa ilalim ng napakapusyaw na liwanag mula sa lampara ay nagkatitigan sila ni Zian nang lumuhad ito sa kama. Bumaba ang mga mata niya sa kamay nitong hawak-hawak na ang mahaba at naghuhumindig nitong sandata. Parang nababato-bolaning napatitig siya roon. Nakagat na rin niya ang pang-ibabang labi ng dumidiin na yun ng dahan-dahan. Binuka niyang muli ang mga mata. Sa pagdilat niyang iyon ay siya ring biglang pagkawalan ng ilaw galing sa gasera. Wala na siyang makita pero purong kadiliman. Kahit nababalot sila ng dilim ay hindi tumitigil si Zian sa ginagawa. Damiin pa ito para bumaon pa sa kanya ang ari nito. Sa kadilimang iyon at sa ginagawa ni Zian ay biglang bumalik sa isip niya ang gabing hindi niya makakalimutan, 6 years ago. Please, huwag. Parang awa mo na. Ang kanina yumayapos na mga kamay ay termutulak na kay Zian. Huwag. Naghi-hysterical na sigaw niya. Jenna. Agad na umalis si Zian sa ibabaw niya. Mabilis na nilapitan nito ang gasera at sinidihan iyon. Nang magkaroon muli ng munting liwanag sa loob ay saka lang siya huminto sa pagsigaw. Hinailan niya ang kumot at itinakip sa hubad na katawan habang umiiyak ng tahimik. Jenna. Nag-aalala ang boses ni Zian na alang-inang lumapit sa kanya dahil baka maalarma siyang muli. Iniiwasan niya nagtumingin dito ng mahimasmasan. Nahihiya siya dahil alam niyang takang-taka ito sa pagiging hysterical niya sa hindi nito malamang dahilan. I am sorry. Iyon lang ang tanging nasabi niya habang mahigpit ang hawak sa kumot sa katawan. You don't have to say sorry, Jenna. Ako ang dapat mag-sorry. Baka kasi binigla kita at, no. It's not like that, Zian. Wala kang kasalan Arn. Agad na putol niya rito. Ayaw niyang isipin nito na parang pinupurse siya nito sa hindi niya gusto. Mathen what is it? Masuyong tanong nito na may pag-aalala sa mukha. Hindi siya umimik. Hindi niya pwedeng ikwento rito ang nakaraan niya. Can I stay beside you? I won't do anything aside from hugging you. Hindyang permiso nito sa takot na baka mag-react na naman siya kapag lumapit ito sa kanya. Tumango lang siya. Maingat na nilapitan nga siya nito. Kusa na niyang ibinigay dito ang kalahati ng kumot kaya't dalawa silang nagsasalo sa kumot na parehong hubad pa rin. Hamupa na ang ulan at hamupa na rin ang init na naramdaman nila kanina. Niyakap siya nito at automatikong yamakap na rin siya sa lalaki. Matagal na katahimikan muna ang namagitan na para bang may kanya-kanya silang iniisip. Were you abused, Jenna? Mahinang tanong ni Zian. Katahimikan ang tanging sagot ni rito. Was it Xavier's father? Kahit wala siyang sinagot sa mga tanong nito ay sapat na ang mga luhang umagos sa mga mata niya na bamasa rin sa hubad na dibdib ni Zian. Dahil wala na ang malakas na ulan ay dinig niya ang pagtatadjust ng mga bagang ni Zian nang kumpirmahin nang iyak niya ang mga tanong nito. Maya-maya ay hinawakan nito ang mukha niya para ipaharap dito. Pinunasan nito ang mga luha niya saka siya hinalikan sa noo. Hinaplos ang puso niya sa gesture na iyon ng lalaki. Pakiramdam na nga niya ay sobra pa sa physical attraction ang nararamdaman niya rito. Let's stay here for a few minutes then we'll go back to our room para makapaghinga ka ng maayos.
Pagkasabi noon ay hinalikan siyang muli ni Zion sa buhok saka siya pinahiga sa dibdib nito. Pumikit siya. Pakiramdam niya ay walang ibang makakapanakit sa kanya kapag kasama niya ito. Isinuot nilang muli ang basa pang mga damit upang makabalik na sila sa resort. Mag-aalas 9 na ng gabi. Gamit nila ang gasera ng lockery nila ang madilim na daan. Mabuti na lang at tumigil na nga ng tuluyan ang ulan. Hindi binibitiwan ni Zion ang isang kamay niya habang naglalakad sila pabalik ng resort. Kahit nilalamig muli dahil sa basang damit na suot, ang init na nagmumula sa palad nito ay sapat na para hindi niya masyadong maramdaman ang lamig. Pagkarating sa kwarto ay pinona muna siya nitong maligo. Nang makaligo ay nakahanda na ang mga pagkain sa kwarto nila. I know gutom ka na kaya't mauna ka nang kumain habang naliligo ako. Agad na sabi nito, hindi, sabay na tayo at hihintayin kita. Ngumiti ito sa kanya at lumapit. Pinisil nito ang baba niya. That's so sweet of you, babe. Imbes na barahin ito sa pagtawag sa kanya ng babe tulad ng dati ay kusang ngumiti ang mga labi niya rito. I'll take a shower quick. Pagkasabi noon ay binigyan siya nito ng smack sa lips saka pumunta na ng banyo. Wala sa loob na napahawak siya sa mga labing hinalikan nito habang napapangiti. Wala pang 10 minuto ay lumabas na ito ng banyo. Nakabalabal lang ang towel sa bewang nito habang kinikiskas nito ng isa pang towel ang basang buhok. Napalunok siya. Kanina lang ay nakalantad sa kanya ang natatakpan ng towel na iyon. Biglang uminit na naman ang mga pisngi niya. Now, let's eat. Agad na aya ni Zion na dumiretso na nang upo sa upuang nasa harapang maliit na mesa. Siya ay nakaupo sa katabing upuan. Hindi ka ba magbibihis muna? Marnaya na pagkatapos nating kumain. Hindi ako makapag-concentrate, huli na para pigilan niya ang bibig. Kusa na lang iyon namutawi sa bibig niya, oh, yeah. Nanunukso ang mga matang napatingin ito sa kanya. I mean hindi ka makakakain ng maayos niyan. Hindi niya alam kung ano magiging palusot niya doon. Alright, babe, magbibihis ako ng madali. Umalis nga ito saka nagbihis ng wala pang 5 minuto. Pagbalik nito ay nakasando na ito ng blue at manipis na shorts. Ang hot pa rin itong tingnan sa simpleng suot. Happy now. Nakangiting sabi nito. Bago pa siya makakuha ng makakain niya ay ito na ang naglagay ng kanin sa plato niya. Tinatanong din siya kung ano ang gusto niya sa mga nakahain para lagyan siya nito sa plato. Para siyang prinsesang pinagsisilbihan nito. Saka lang niya naramdaman ang sobrang gutom nang magsimula na silang kumain. Try this. Inilapit ni Zion sa kanya ang tinidor na hawak nito na may nakatusok na karne. Susubuan ba siya nito? Kukunin niya sana ang tinidor para siya na ang samubo sa bibig pero iniiwas nito ang kamay. No, open your mouth. Napilitang ibinuka na nga lang niya ang bibig. Habang ngumunguya siya ay hinihintay nito ang reaksyon niya. Yep, masarap nga. That's my favorite. Ilang beses siya nitong sinusubuan habang kumakain sila. Likas nga yata talaga rito ang pagiging sweet. Pagkakain ay kinuha ng isang staff ang pinagkainan nila. Tatawagan niya sana ang anak pero ang sabi ni Zion ay kanina pa raw ito tulog sabi ni Mrs. Conchita. Himalang hindi man lang siya nakadama ng pagkailang kahit silang dalawa lang uli sa kwarto. Nakikipagkwentuhan ito sa kanya tungkol sa resort at sa kabong pinanggalingan nila. Ang sabi nito ay ang lola nito ang nagpalagay noon dun dahil isa iyon sa mga memorableng lugar noong buhay pa ang lolo nito. Ipinagpasalamat niya na hindi ito nagtanong tungkol sa nalaman nito tungkol sa ama ni Xavier. Alam niyang tumatak sa isip nito ang pagkumpirma niya na inabuso nga siya ng ama ni Xavier dahil sa kakaibang reaksyon niya kanina sa kubo. Mahigit 1 oras din silang nagkukwentuhan habang parehong nakaupo sa kama. Nang sa tingin niya ay pipikit na ang mga mata niya ay sumandal na siya sa headrest ng kana at hinayla ang kumot. Gamaya naman si Zion. Walang ano-ano'y hinayla nito ang ulo niya para mapahiga sa dibdib nito. Hindi na rin siya tumanggi dahil gustong-gusto niya ang pakiramdam kapag nasa dibdib nito ang ulo niya. Sleep now. Masuyo ang boses nito sabay ng mabining halik sa buhok niya. Nagsimulang higaran ni Zion ang buhok niya na lalong nagpaantok sa kanya. Dahan-daang pumikit na nga ang mga mata niya. Bago siya tuluyang hilay ng antok ay naramdaman niya ang mahigpit na yakap nito sa kanya. I will not let anyone hurt you again, Jenna. I will help you forget about your past.
Kahit parang pabulong lang iyon ay dinag niya lahat. Hindi niya sigurado kung nanaginip lang ba siya o talagang sinabi nga iyon ng lalaki. Gustong-gusto niya ang amoy na nanunuot sa ilong niya kaya't mas lalo pa niyang pinagdiinan ang mukha sa pinanggalingan ng mabangong amoy na iyon. Kusang yamakap rin ang mga kamay niya sa mainit na katawan na nasa tabi niya. Katawan. Agad na idinilat niya ang mga mata at ang sumalubong nga sa kanya ay ang mahimbing na mukha ni Zian. Nasa leeg pala nito ang mukha niya at ang natural na manly scent nito ang naamoy niya kanina. Amoy aftershave at sabon na naghalo. Maingat na inilayo niya ang mukha rito para mapagmasdan niyang maigi ang lalaki. Pagkatapos ng nangyari sa kubo at sa paghihisterya niya ay hindi na nagtangka pa si Zian na gumawa ng hakbang para maulit ang mainit na tagpo. Maaaring ayaw nitong matrigger ang trauma niya kaya't hanggang yakap at mga dampong halik lang ang ibinibigay nito sa kanya kahit magkatabi sila sa kama. Dama ko ang isang kamay niya sa pisngi nito. Alam niyang hindi madali para rito ang bigla na lang titigil sa gitna ng napakainit na eksena. Sumakit kaya ang puson nito? Hindi ba ito muling nag-init kagabi kahit magkayakap sila? Gumana ang pagkapilya niya at bumaba ang tingin niya sa shorts nitong manipis. Nanlaki ang mga nata niya nang makitang bumabakat ang tayong-tayong alaga nito kahit tulog pa rin. Ayaw niya man ay automatikong kumalat ang init sa buong katawan niya. Tuluyang napaupo siya sa kama habang hindi inaalis ang tingin sa matigas na bagay na iyon na halatang naninigas. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit parang gusto niyang hawakan iyon? Bago pa may gawin ang mga kamay niya ay bumaba na siya ng kama. Tiningnan niya ang wall clock. 6:00 na ng umaga. Dumiretso siya ng banyo para maligo. Hindi kasi nawawala ang pag-iinit ng katawan niya. Parang hindi naman nakatulong ang lamig ng shower. Mas naalala lang niya tuloy ang nangyari kagabi habang basa sila ni Zian sa ulan. Tinapos na niya agad ang pagligo. Nagulat pa siya nang makitang gising na si Zian paglabas niya. Gulo pa ang buhok nito pero parang mas nakadagdag iyon sa nakakaakit na hitsura nito. Good morning, bati nito. Good morning, maligo ka na rin. Iniiwas niya ang mga mata rito, okay. Iyon lang at kinuha na nito ang towel saka pumasok ng banyo. Siya na nakatapis lang ng towel ay hindi na gumalaw sa kinatatayuan. Hindi pa rin nawawala ang init ng katawan niya. Hindi na siya nag-isip pa. Pumasok siyang muli ng banyo. Nagulat pa si Zian sa biglang pagpasok niya. Nasa ilalim na ito ng dutya ng shower at basang-basa na rin ang buhok. Pinatay nito ang shower habang nagtatakang napatingin sa kanya. May nakalimutan ka? Tanong nito. Napalunok siya at biglang tinanggal ang buhol ng towel na nalaglag ng kusa sa sahig ng banyo. Can you help me forget the memories of that one night? Can you replace it with a memorable one? Hindi umaalis ang mga mata niya sa mukha nito habang siya na ang lumapit. Pinahit niya muli ang knob ng shower at nang tumulo ng muli ang tubig mula doon ay siya na ang humawak sa mukha ni Zian habang nakatingala rito. Take me now, Zian. Hindi pa man niya natapos agad ang sasabihin ay sinakop na agad ni Zian ang mga labi niya. Umaagos ang tubig galing sa shower sa ulo nila hanggang sa buong katawan nila. Sa mainit na halikang pinagsaluhan nilang dalawa ay tila walang epekto ang lamig ng tubig galing sa dutya ng shower. Dalawang kamay na niya ang yumapos sa lig ni Zian nang hapitin siya nito palapit sa hubad na katawan nito. Agad na bumubandol sa may puso niya ang alaga nitong gising na gising. Nasa tenga na niya ang mainit na mga labi ni Zian at parang sinusundan ng agos ng tubig dun gamit ang dila nito. Are you sure about this, Jenna? I don't want you to. Bulong nito sa kanya kahit patuloy na rin sa paglikot ang mga kamay nito. Hinawakan niya ito sa mukha saka hinagilap ang mga mata nito. I'm sure, Zian. Gusto kong angkinin mo ako. Sa sinabi niyang iyon ay walang pang-aimong siya na ang kumabig sa ulo nito palapit para halikan ito sa bibig. Mabilis namang tumugon si Zian. Gumalaw ito at isinandal siya sa dingding ng banyo. Halos mapugto ang hininga niya sa klase ng halik na ibinigay ng lalaki sa kanya na tinugunan niya rin naman. Ang mga kamay niya ay naglakbay na rin sa katawan nito habang hindi magkamayaw ang mga dila nila sa isa't isa. Alam niyang maingat ito sa bawat paggalaw kaya't nangangalahati pa lang ang pasok ng ari nito sa pagkababae niya. Pumikit siya ng medyo bumilis na ang pag-ulos nito hanggang sa sumagad na ang kabuuan nito. Zian, Jenna, sabay nilang isinigaw ang pangalan ng isa't isa nang tuluyang bumaon ang sandata nito sa lagusan niya.
Dahan-dahan muna ang pag-ulos nito para damiin sa loob niya. Sinubukan niyang igalaw ang katawan niya para masalubong ang bawat diin nito. Hinagilap ni Zian ang bibig niya para halikan siya dahil pabilis na ng pabilis ang galaw nito. Humahalanghing na siya sa sarap ng bawat galaw nito. Itinaas pang lalo ni Zian ang isang hita niya. Pa-angle na ang bawat ungol nila habang mabilis na ang mga pinakawalang ulos ni Zian hanggang sa pakiramdam niya ay narating na niya maya-maya ay binunot ni Zian ang ari nito sa loob. Nagulat pa siya nang may pumulandet na puting likido galing sa ari nito. Napatitig siya sa ginagawa nito. Wala nga pala itong balan. Mabuti na lang at nailabas agad ni Zian ang pagkalalaki nito bago pa iyon pumutok sa loob niya saka nag-echo sa utak niya ang sinabi nito dati na kung sakaling pagbigyan nila ang attraction, nila ay sisiguraduhin nitong walang magiging komplikasyon. Ayaw nitong mabuntis siya dahil magiging komplikado nga naman ang lahat kung sakasakali. Hindi niya alam pero parang nasaktan siya sa naisip. Agad din namang nawala sa utak iyon ng kabiji ni Zian ang ulo niya para bigyan siyang muli ng mapusok na halik pagkatapos nilang mag-ayutan. Chapter 24. Parang ayaw pa niyang bumalik sa Maynila dahil pakiramdam niya ay nasa paraiso sila habang nasa resort nila Zian. Wala man silang napag-usapan tungkol sa estado ng kanilang relasyon pagkatapos ng nangyari sa kanila ay sapat na ang mga ipinapakita nito sa mga kilos nito na para bang may halaga na rin siya rito. Gusto niyang isipin na hindi sila umaakto na lang kapag nagpapakita sila ng pagpapahalaga sa isa't isa. Nagpaiwan si Mrs. Conchita sa resort dahil marami pa raw itong aasikasuhin. Dinala nga siya ni Zian sa isla bago sila umuwi ng Maynila. Mas secluded ang lugar na iyon at napakaganda rin talaga. Kahit pagod siya ay hindi man lang siya nakatulog sa biyahe. Nasa tabi siya ni Zian nakaupo dahil humiling si Xavier na sa likod ito uupo dahil natutulog daw ito habang nasa biyahe. Habang nagbabiyahe ay hindi may kakaila ang sigla sa kanilang dalawa ni Zian. Minsan pa nga ay hinahawalkan nito ang kamay niya sa kasyang ngitian ng may pakahulugan. Tulog na tulog pa rin si Xavier kahit hanggang sa makarating sila ng kondo nila. Karga-karga ito ni Zian habang paakyat sila sa unit nila. Nang may baba ang anak niya sa kwarto nito ay maingat na lumabas na rin ng kwarto ang lalaki. Alas 5 na ng hapon nang makabalik sila ng Maynila. Isinarano na nito ang pinto ng kwarto ni Xavier bago siya hinapit nito sa baywang. As much as I want to stay longer, I really need to go. I have a dinner meeting with a client later. Idinikit pa nito ang noo sa kanya habang sinasabi iyon. It's okay. Umuwi ka na agad para may oras ka pang magpahinga. Alam kong pagod ka sa pagdadrive. Masuyong sabi niya rito. Padampi-damping halik sa manggalabi niya ang isinagot ni Zian. Kusa na ring yamakap ang mga kamay niya sa leeg nito. Gusto sana niyang laliman nito ang paghalik nito pero nahihiya siyang gumawa ng hakbang para ipaalam iyon dito. Iyong kapangahasan niya sa banyo kanina sa resort ay spur of the moment lang iyon. Hindi niya alam kung paano siyang nagkaroon ng lakas ng loob na pasukin ito sa banyo at biglang tinanggal ang towel sa harap nito. Ang pang-ibabang labi niya pero agad ding tumigil. I don't want us to start another fire, babe, at baka hindi ko na naman mapigilan. Magpahinga ka na rin dahil may pasok na bukas. Mabilis na binigyan siya nito ng matunog na halik sa bibig saka inilayo na ang mukha sa kanya. Kahit disappointed ay alam niyang kailangan na nga nitong umuwi para makapagpahinga rin muna bago ang dinner meeting nito. Hinalikan pa siyang muli na sa lips bago ito tumalikod at umalis nang ihatid niya ito sa may pinto. Saka lang niya isinara ang pinto nang makaalis na ito ng tuluyan. Napangiti siya nang pumasok sa kwarto niya. Para siyang teenager na nagkanobyo sa unang pagkakataon. Kung gagawin na nga ni Zian na opisyal ang kung anumang meron sila ngayon ay ito naman talaga ang first boyfriend niya kung sakasakali. Dapat ba niyang itanong dito kung ano na ang status nila? Bago pa iyon masagot ng isip ay tumunog ang phone niya. Nang tingnan niya iyon ay text iyon galing kay Zian. Paalis na ako, babe. Magpahinga ka na muna. Ngawa, mas lumuwang ang ngiti niya sa nabasa. Mabilis na nag-reply siya para mabasa nito iyon bago nito paandarin ang sasakyan nito. Ingat ka sa biyahe. Pahinga ka rin saglit pagka-uwi. Ngawa, may nilagay pa siyang I love you sa dulo pero mabilis na binura niya iyon bago sinend sa lalaki ang reply niya. Ayaw niyang i-pressure ito sa pagsabi ng I love you dito.
Sa ngayon ay gusto niyang hayaan na lang din muna ang kung anuman ang namamagitan sa kanila. Hihintayin niyang kusang manggaling kay Zian ang mga salitang iyon. Pabagsak na humiga siya sa malambot na kama saka napatitig sa kisame. Nakikita niya roon ang gwapong mukha ng lalaki. Kinikilig na tumagilid siya para yakapin ang isang unan. Ipinikit niya ang mga mata at sinubukang matulog habang iniisip na si Zian ang kayakap niya pero kahit anong posisyon niya sa kama ay mulat na mulat ang imahinasyon niya. Wala siyang ibang nakikita sa isip kundi ang mukha ni Zian. Kinabukasan ay hindi siya mapakali habang pabalik-balik sa salamin. Naglagay siya ng manipis na make-up. Ilang ulit na sinukle ang mahabang buhok at inayos ang damit. "Mom, you look beautiful already. You keep staring at your face a million times now." Nanunuksong sabi ni Xavier. Namula ang mukha niya sa sinabi ng anak. "Xavier, you get your bag na at paparating na ang daddy mo." Ewan niya pero kinikilig siya ngayon habang tinutukoy si Zian na ama ng anak niya. Mabilis na tumalima naman ito. Nagtaka siya nang hindi pa rin dumarating si Zian. Lagi kasi ay 30 minutes bago ang pasok ni Xavier sa school ay ando na ang lalaki. Biglang tumunog ang phone niya. Excited na binasa niya ang text mula kay Zian. "Sorry for the late notice. I can't go there today. Arthur will be the one to pick you up." Iyon lang sinabi nito. Naisip niyang baka may early meeting ang lalaki kaya't mabilis na nag-reply siya. "It's okay. I think andito na si Arthur. Good morning, Moa." Narinig niya ang doorbell kaya't alam niyang ang assistant na iyon ni Zian. Agad na binuksan niya ang pinto at nakita nga si Arthur. "Good morning, Arthur. Thanks sa pagsundo sa amin." Masiglang bati niya. "Of course, Jenna, my pleasure." "Yaw, Xavier." Nakagaanan na rin nila ng loob ang lalaki lalo pa at ito ang nag-aasikaso sa kanila kung sakaling busy si Zian kagaya ngayon. Nasa loob na sila ng kotse nang tingnan niya ang phone para sa reply ni Zian, pero wala na itong reply mula nang sinend niya ang text kanina. "May meeting ba si Zian?" Tanong niya kay Arthur na nagsimula ng paandarin ang kotse. Napatingin ito sa rearview mirror ng sasakyan. "Actually, nasa kwarto lang siya nang pakiusapan niya ako kanina. He was still wearing his robe." Walang anumang sabi nito. Naisip niyang baka napagod pa rin sa out of town nila at hindi nakatulog ng maayos kagabi pagkatapos ng dinner meeting nito. Nag-send siya uli ng text dito. "If pagod ka, rest ka na muna. Sa'yo naman ang kumpanya kaya okay lang if mag-half day ka. Smiley, but I'm going to miss you." Maya-maya pa ay tumunog ang phone niya. Napangiti siya nang makitang galing iyon dito. "Yeah. I'll rest now." Leon lang ang reply nito na nagpawala ng ngiti niya pero naisip niyang baka nga pagod itong masyado. Hindi na siya nag-reply pa para makabalik ito sa tulog. Nagtaka pa siya nang mukhang busy ang lahat sa opisina. May mga pa-decorations pa ang mga ito. Biglaan naman ang pagdating niyan. Hindi tuloy tayo nakapag-ready. Gusto niya kasing i-surprise si Sir Zian. Pabulong na sabi ng isang empleyado pero narinig niya pa rin. Hindi ba niya alam na engaged na si Sir? Sagot ng isa pa na pakunot noo siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Saka lang nagkaroon ng kasagutan ang mga tanong sa isip niya nang makita sa hallway ang malaking standi ng buong picture ni Heather Phillips. Nang tingnan niya ang palamuti sa itaas ay nabasa niya ang malalaking mga salita na, "Welcome, Heather Phillips." Biglang kumabog ang dibdib niya. Kaya ba hindi sila sinundo ni Zian? Kaya ba ganun lang ang mga text nito sa kanya? Nagmamadaling pumasok siya ng opisina niya bago pa siya mapansin ng mga empleyadong andon. Napaupo siya agad dahil parang nangangatog ang mga tuhod niya. Alam ba ni Zian na darating sa araw na iyon ang ex-fiancé ni Tu? Hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa. Kanina pa niya tinitingnan ang phone at umaasang makakatanggap ng kahit text man lang galing kay Zian. Pero wala. Nag-aalangan naman siyang tawagan ito o padalhan ng text. Ano bang sasabihin niya? Tatanungin ba niya ito kung papasok ng opisina para i-welcome ang ex-fiancé na main model ng kumpanya nito? Sa naisip ay andon muli ang kirot sa dibdib. Napaangat ang tingin niya sa may pinto ng makarinig ng mahihinang katok mula roon. "Come in." Pumasok ang isa sa mga empleyado. "Good morning, Miss Alegria, pinapapunta po lahat sa conference room." Dumating na po kasi si Miss Heather Phillips. Natigilan siya sa narinig sa katinanguan lang ang empleyado bago ito lumabas.
Napatingin siya sa opisina ni Zian. Wala pa rin ito. Wala ba itong planong pumasok sa araw na iyon? Dahil ba kay Heather Phillips? Dahan-daang tumayo siya at itinabi muna ang ginawa na nanatiling blanko. Tinansya muna niya na nakapasok na ang halos lahat ng mga empleyado sa conference room bago siya lumabas ng opisina. Nang lumabas siya ay manggilan-ngilan na nga lang ang mga naroroon. Sumabay siya sa pagpasok ng mga ito sa malaking room. Sinadya niyang sa pinakalikod na bahagi pumwesto na makikita pa rin naman ang gitna. Nakita nga niya roon ang mga big bosses puwera kay Zian. Napalingon silang lahat nang bumukas ang pinto at pumasok muna ang mga guards na umaalalay sa matangkad na babae. Kahit malaki ang distansya niya rito ay nangingibabaw talaga ang ganda ng babaeng kakapasok pa lang. Kulay brown ang buhok nito na nakalugay lang. Suot nito ang straight cut na damit na kulay puti. Katamtaman lang ang taas ng heels na suot nito dahil matangkad na ito. Manipis lang din ang make-up ng modelong kakapasok lang. Ang inaasahan niyang makita ay ang modelong kung todo manamit na parang rarampa lagi. Iba sa inaasahan niya ang babaeng pumasok sa loob. Mula nang may kakaiba na siyang nararamdaman kay Zian ay lagi niyang tinitingnan ang mga larawan ni Heather Phillips. Sa tuwing nakikita niya ito sa mga kilalang fashion magazines ay lumalaki ang insecurities niya. Parang nasa babae na kasi ang lahat ng mga gugustuhin ng isang babaeng tulad niya. Mas lalong pananghinaan siya ng loob nang makita ito sa personal. Kahit kasi napakasimple lang ng suot nito at kahit halos hindi na ito nag-makeup ay mas lalo yata itong gumanda kumpara sa mga larawan nito sa magazines at online. No wonder, na in love dito si Zian. Ipinakilala ni Mr. Vergara, isa sa mga may malaking posisyon sa company si Heather sa lahat. Today, we're thrilled to introduce Heather Phillips, one of the faces of our latest collection. With a distinct look, undeniable charisma, and a passion for self-expression, Heather Phillips embodies the spirit of our brand. And I'm so proud to present her to everyone. Masigabong palakpakan ang sumalubong sa babae. Nakita niya nang parang may hinahanap ang mga mata nito at nang hindi yun makita ay bumulong ito kay Mr. Vergara. Malakas ang kutob niyang hinanap nito si Zian. Siyempre, siguradong may idea na ito na CEO at bagong may-ari ng Glamour Fashion Philippines ang dating karelasyon nito. May sinabi si Mr. Vergara rito na ikinatango lang ng babae. Agad na kinuha nito ang mic na inabot ng isang empleyado at pumunta sa gitna ang modelo saka inilibot ang paningin sa lahat habang nakangiti. Mas maganda ito kapag nakangiti ng ganon. Good morning to all the beautiful people here. Thank you so much for the introduction, Mr. Vergara. Yes, I'm Heather Phillips. I will be the new face of Glamour Fashion Philippines. After so many years away from the Philippines, ngayon lang ako nakabalik muli para sa kumpanyang ito. I was hoping to see Zian Escobar here. Where is he, by the way? Pabiro na ang tono nito sa huling sinabi. Nakakagulat pakinggan na magaling itong magsalita ng Tagalog dahil mukhang purong banyaga talaga ang mukha nito. I'm sure you've heard news about US before. I'm assuming all of you are aware of my past relationship with Zian Escobar, our boss. We are both professionals, and we have a good business relationship. I can assure you that. We are still good friends, Zian and I. That's why I accepted this offer for him. Natahimik saglit ang lahat dahil sa hindi inaasahang pagiging direkta ng mga salita ni Heather. Kahit nasa likod siya ay napapatingin ang ibang mga empleyado sa kanya dahil ang alam nga ng lahat ay ikakasal sila ni Zian. Maaaring curious ang mga ito sa naging reaksyon niya ngayong makakatrabaho nila ang ex-fiancé ng fiancé niya maya-maya lang ay nagpalakpakan na ang lahat pero bigla ring nahinto agad nang bumukas ang pinto para pumasok si Zian. Inaayos pa nito ang butones sa ibaba ng coat nito habang naglakad papalapit sa modelong babae na hindi inaalis ang tingin kay Zian. Pormal na pormal ang mukha ni Zian. Nakita niyang lumingon si Zian sa likod nito kung saan nakasunod si Arthur na may bitbit na isang malaking bouquet ng bulaklak. Kinuha iyon ni Zian saka inabot kay Heather. Nakita niya ang nangangislap na mga mata ng babae. Hinalikan pa ito ni Zian sa pisngi nang maiabot ang mga bulaklak. Kinuha ni Zian ang mic mula kay Heather. I'm sorry for being late, Miss Phillips.
I needed to go somewhere to bring you that beautiful bouquet to welcome you here in Glamour Fashion Philippines. Kahit ang boses ni Zian ay kakaitba ang pormalidad kahit pinipilit nitong umakto ng normal sa harap ng lahat. Alam niyang siya lang ang nakakapansin noon. Inilapit ni Heather ang bibig sa mic na hawak ng lalaki para magsalita. You still know my favorite flowers, Mr. Escobar. Thank you. I love them. You don't have to say sorry. The important thing is you're here to welcome me in your company. It is my pleasure to become the face of Glamour Fashion Philippines. Mas lumakas ang palakpakan sa sinabi na iyon ng babae. Maya-maya pa ay isa-isa na itong kinamayan ng big bosses ng kumpanya. Kinuha muna ni Zian ang bouquet na hawak ni Heather saka inabot kay Arthur para hindi mahirapan ang babae sa pagbitbit noon. Habang busy ang mga ito ay inanunsyo na may nakahandang pagkain para sa lahat sa pantry kaya't masayang-masaya ang mga empleyado. Siya naman ay nanatiling nakatayo lang sa pwesto niya habang sinusundan ng tingin sina Zian at Heather. Bagay na bagay pala talaga silang dalawa, no? Ano kayang rason bakit hindi natuloy ang kasal nila dati? Hindi ba naikwento ng fiancé mo sayo? Paglingon niya ay nakita niya si Paula na tumabi sa kanya at nakatingin din sa dalawa. Hindi siya umimik. Ayaw niyang magsimula na naman sila ng gulo. Aalis na sana siya nang nagsalita itong muli. Bakit hindi ka pinalapit man lang ng fiancé mo sa harap para naman maipakilala ka sa ex-fiancé nito? Oh, I think he is not even looking for you. Look, they are busy talking seriously. Is it about their past? Napatingin nga siyang muli sa harap. Nasa gilid na ang dalawa at may sensinang nag-uusap. Nakita pa niya nang hawakan ni Heather ang braso ni Zian na parang may ipinapaliwanag ito. Hindi niya makita ang reaksyon ng mukha ni Zian dahil nakatalikod ito sa kanila. But she's really beautiful in person, right? Sabi ni Paula na nang-aalaska ang tono bago ito umalis sa tabi niya. Napakurap-kurap siya nang ibaling muli ang tingin sa dalawa. Huminga siya ng malalim bago umalis doon. Dumiretso siya ng opisina niya imbes na sa pantry. Umupo siya agad at kinuha ang sketchpad para magtrabaho. Nagulat pa siya nang biglang nabasa ang papel na blanko. Saka lang niya namalayang tumulo na pala ang luha niya. Ang expected date sana ng pagdating ni Heather ay next month pa. Wala ni anumang update sa kanila na darating ito sa araw na iyon. Mabuti na lang at lahat ng mga designs niya para sa gala night nito ay natapos na niya at for finishing touches na lang. Sa tingin niya ay hindi rin inaasahan ni Zian ang wala sa schedule na pagdating ni Heather. Excited yatang umuwi ng Pilipinas ang babae. Dahil ba kay Zian? Ipinilig niya ang ulo habang kinuha na ang mga designs na gawa niya para kay Heather. Ilang beses na siyang patanjin-tingin sa opisina ni Zian pero hindi man lang pumasok doon ang lalaki. Napapatingin din siya sa phone niya pero masyadong tahimik yun. Wala na siyang natanggap na text or tawag man lang mula kay Zian simula pa kanina. Magkasama kaya ang dalawa? Iniiwasan niyang lumabas kahit nang mag-lunch break. Alam niyang hindi siya tatantanan ng mga tingin ng mga empleyado ngayong dumating na si Heather. Alam niyang gagawa na naman ng issue ang mga ito sa pangunguna ni Paula. Nag-order na lang siya online at pinahatid sa opisina niya. Kahit walang gana ay pinipilit niyang kumain nang biglang tumunog ang phone niya. Agad na sinagot niya iyon nang makitang si Zian ang tumatawag. Hindi niya maiwasang mapangiti habang mabilis na pinindot ang phone. Zian, iyon lang nasabi niya at halatang masigla ang boses niya nang sagutin ito. Kumain ka na. Hinaplos muli ang puso niya nang marinig ang tanong nito. Yep, umorder lang ako online. Ikaw, I'm with clients now. Tumawag ako kasi baka hindi na ako makakatawag uli. I have tons of meeting today. Si Arthur na ang maghahatid sa'yo mamaya. It's okay, Zian. Magpahinga ka agad kapag, I have to go now. Pakisabi na lang din kay Xavier na hindi ako makakapunta sa inyo mamaya. Agad na putol nito sa sasabihin niya. Naiintindihan naman niya kapag ganitong busy masyado ang lalaki. Naa-appreciate niya na naisisingit pa rin ito ang pagtawag sa kanya sa kabila ng busy nitong schedule. Magsasalita pa sana siya bago nito maibaba ng tuluyan ang phone pero natigilan siya ng makarinig ng boses sa background ng lalaki. Zian, I ordered your favorite food. Iyon pa rin ba ang gusto mo? Thanks, Heather. I will.
Hindi na niya narinig ang sumunod nitong sinabi dahil nawala na sa kabilang linya ang lalaki. Napahigit siya ng hininga nang makumpirmang si Heather nga ang kasama nito. Nasa isang restaurant ang mga ito. Akala ba niya ay meeting with the clients? Lunch meeting maaari. At syempre dahil kara-rating lang ni Heather at ito ang main model ng Glamour Fashion Philippines, hindi nakapagtataka kung kasali man ang modelo sa meeting na iyon. Kahit ang utak na niya ang nagbibigay ng rason kung bakit magkasama ang dalawa ay hindi niya pa rin maiwasang mag-isip ng kakaiba. Isa pa, hindi siya girlfriend talaga ni Zian. Kahit ang alam ng lahat ay ikakasal silang dalawa ni Zian ang nakakaalam ng totoong status nila. Alam nga ba niya ang status nila ngayon? Pagkatapos ng nangyari sa kanila sa resort, hindi ba nag-level up ang status nila ng lalaki? Hindi ba naging makatotohanan na? Ikaw lang naman ang assuming. Ni wala kang narinig na kumpirmasyon galing kay Zian ng tungkol sa inyong dalawa. Stop. Inis na tinakto niya ng mga kamay ang dalawang tenga. Para kasing may dalawang tao ang nag-aaway sa isip niya. Tuluyang nawalan na nga siya ng ganang kumain kaya't niligpit na lang din niya ang in-order niya. Dahil hindi rin naman siya makapag-concentrate ng maayos ay naisipan niyang mag-half day na lang. Nag-text siya kay Zian para magpaalam. Ang sinabi niya lang ay may meeting sa school ni Xavier kaya't kailangan niyang mag-undertime. Mabilis na nag-reply si Zian at pinayagan siya. Wala na itong idinagdag kundi tatawagan daw nito si Arthur para may hatid siya. Agad na tinanggihan niya iyon. Ang sabi niya ay may pupuntahan muna siya bago pupunta sa school ni Xavier kaya't hindi na siya magpapahatid kay Arthur. Isang simpleng okay lang ang reply nito na may kasamang take care sa pag-uwi. Ewan niya pero parang mas lalong nakakalala lang iyon nang nararamdaman niya sa oras na iyon. Imbes na umuwi agad ay dumiretso na lang din siya ng mall para makapamili. Gusto niyang maging busy panandalian dahil alam niyang mag-iisip siya ng kung ano-ano kapag uuwi siya kaagad. Isang oras mahigit din siyang nagpaikot-ikot sa mall. Wala din naman siyang masyadong nabili dahil kaka-grocery lang naman niya last week. Nang mapadaan siya sa isang jewelry shop sa loob ng mall ay para namang nang asar ang pagkakataon. Nakita niya ang napakalaking picture ni Heather na nakataas ang kamay at pinapakita ang suot na singsing nito. Alam niyang hindi yun recent na kuha dahil iba ang hairstyle at color ng buhok ng babae sa picture. Mukhang mas bata din ito sa larawang iyon. Natigilan siya at napatitig sa singsing na minumodelo nito. May hugis pusong bato iyon sa gitna. Sa kanya naalala ang singsing na ibinalik ni Chelsea kay Zian. Kamukha noon ang singsing na suot ni Heather sa larawan. Mas lalo siyang nalito kung paanong napunta ang singsing kay Chelsea na obvious na ngayong para kay Heather pala. Anyway, hindi na niya business iyon kaya't hindi na niya dapat pag-aksayahan ng panahon na isipin. Nang makauwi siya ng kondo ay ando na ang anak at nag-aaral dahil exams nila kinabukasan. Kahit matamlay ang pakiramdam ay hindi niya iyon pinapahalata rito. By the way, your dad is very busy today, and he won't be able to come here today. Parang mabibilaw ka na siya nang sabihin ang your dad. Ewan pero parang nahihiya na siyang patuloy na ipaako kay Zian ang pagiging ama ng anak niya. Tumigil si Xavier sa ginagawa at parang walang anumang tumingin sa kanya. Yes, Mom. Dad called me earlier. He said he will be very busy for a week or two. He might not be able to take me to school for a few days, but he'll make sure to call me every day no matter how busy his schedule is. Napakurap-kurap siya para pigilan ang luha sa mga mata. Parang ngayon niya pinagsisihan kung bakit hindi na lang niya itinama ang maling akala ng ama at anak niya tungkol kay Zian. Sino ba naman kasing lalaki ang habang buhay na ako sa responsibilidad ng isang ama sa batang ni hindi nga nito kilala? Maaaring gusto lang talagang matahimik ang loob ni Zian dahil sa nagi-guilty ito sa sinapit ng ina niya. Nagi-guilty ito na patuloy na nabubuhay at tinatarmasa ang magandang buhay kapalit ng buhay ng ina niya. Alam niyang unconsciously ay hindi forever na may tatago nila kay Xavier ang katotohanan. At ngayon pa lang ay parang hindi na niya kakayanin ang magiging epekto ng kasinungalingan nila sa anak niya. Dagdag niya pa ang ama niya. Hindi niya masisisi ito kung sakaling itakwil siya nito sa pangalawang pagkakataon kapag nalaman nito na hindi si Zian ang ama ni Xavier, at wala talaga siyang idea kung sino ang ama ng anak niya.
Mabuti sana kung ganun lang, mas naiisip niya ang kalusugan ng ama niya at magiging epekto noon kapag dumating na ang panahong kinatatakutan niya. Wala sa loob na niyakap niya ang anak na alam niyang nagtataka sa ginawa niya. Mommy loves you so much, baby. Always remember that. Emosyonal na sabi niya sa anak na hinalikan pa ito sa pisngi. I also love you, mommy. Gumanti ito ng yakap at halik sa kanya. Mabilis din itong bumitiw para ting-alin siya. And also daddy, I love you both. Natigilan siya hanggang sa hindi na niya mapigilan ang maiyak, kaya't niyakap niya na lang muli ang anak para hindi nito makita ang pag-iyak niya. Kahit inaasahan na niyang maaaring wala sa opisina si Zian pagdating niya ay napatingin pa rin siya sa opisina nito. Laking gulat niya nang makitang andon ito. At hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Heather. Nang lilingan na ito sa opisina niya ay mabilis na iniiwas niya ang tingin sa kadumiretso na sa mesa niya. Hindi pa man siya nakakaupo ay biglang tumunog ang phone niya. Si Zian ang tumatawag. Why yes, Mr. Escobar. Kapag nasa opisina sila at tungkol sa trabaho ang pag-uusapan nila ay formal ang tawag niya rito. Can you come here, Miss Alegria? I'd like to formally introduce you to the company's main model, Miss Heather Phillips. Kahit ang boses ni Zian ay kasing formal nang sa kanya. Okay, I'll be there in a minute. Medyo kabado siya sa paghaharap nilang iyon Jack's fiancé ni Zian. Ni hindi niya alam kung amnabot na rin sa babae ang balitang engaged si Zian sa kanya. Kumatok muna siya sa sliding door saka binuksan iyon. Agad na napatingin si Heather sa kanya. As usual ay napakasimple pa rin itong manamit. Oh, you must be Jenna Alegria. Nakangiting tanong ni Heather na tumayo para lapitan siya. Tumango siya. Yes, Miss Phillips. I'm one of the senior designers of, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang niyakap ng babae. Hanggang balikat lang yata siya nito. I'm so happy to finally see you in person, Jenna. Can I call you Jenna? You can just call me Heather too, sabi nito nang bumitiw na ito sa pagkakayakap sa kanya, pero nanatiling nakahawak ang mga kamay nito sa magkabilang braso niya. Sure, maikling sagot niya. I've seen your designs even before I signed the contract. I love them. I would be proud wearing your designs on the gala night. Napatitig siya sa magandang mukha ng modelo. Parang genuine ang excitement na nakikita niya sa mukha nito kaya't napangiti na rin siya sa narinig. It's my honor, Miss Heather, that my designs are included on that very special night. Of course. You are an amazing designer. You have the talent, and I'm glad Zian saw that too. That's why you're here in his company. Saka lang ito bumitiw sa kanya nang lingunin nito ang lalaki na nakatingin sa kanila. Nagtama ang mga mata nila ni Zian. Agad na inalis niya ang tingin dito sa takot na baka may mabasa siyang iba doon. Yes, that's why you're here also Heather, because we only want all the best people in our company. Iyon lang ang isinagot ni Zian. Pansin pa rin niyang masyadong formal ang boses nitong nakikipag-usap sa ex-fiancé nito. Pakiramdam niya ay parang walang ideya si Heather sa pagiging engaged nila ni Zian or kung meron man ay parang wala itong reaksyon na kakaiba sa kaalamang iyon. Well, I don't think that I need to introduce you both. It might be helpful now that you see Heather in person, Miss Alegria, to confirm if there will be some changes or adjustments that you need to do with your designs, and of course, Heather can add her own suggestions if she has her own preference. You can both work together until the final designs, so our production can start producing the clothing. Yes, that's actually a great idea. Sumang-ayon na rin siya kahit ang totoo ay hindi mapakali ang kalooban niya habang nasa iisang kwarto silang tatlo. Biglang tumunong ang phone ni Zian. Arthur, yeah, I'll be there in 5 minutes. Hintayin mo na lang ako sa baba. Muling bumaling ito sa kanila nang may baba ang phone. I need to go to my other company and settle some things there. I'll leave you both. Miss Alegria, you can show your designs to Heather for the gala night. Okay, Mr. Escobar, maikling sagot niya. Be waiting here at your office, Zian, hanggang makabalik ka. Naging seryoso ang mukha ni Heather nang sabihin iyon. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang makahulugang tingin na ibinigay ng babae kay Zian.
Hindi na sumagot ang lalaki at umalis na agad. May pakiramdam siyang may kakaibang tensyon na namamagitan sa dalawa. Hindi ba maganda ang paghihiwalay ng mga ito? So, Jenna, I'll take a look at your designs now. Bumalik na muli ang masiglang boses ni Heather nang makaalis na si Zian. Nagpaalan muna siya na kukunin ang mga design sa opisina niya. Nang makabalik ay agad na ibinigay niya rito iyon. Nakaupo na ito habang iniisa-isang tingnan ang mga gawa niya. Hindi niya inaalis ang mga mata sa mukha ni Heather. So far, base sa reaksyon nito ay nasisiyahan ito sa nakikita. Napapangiti pa ito minsan. Napakunot noo siya at napapaisip ulit. Bakit hindi natuloy ang kasal ng dalawa? Sa ganda at nakikita niyang ugali ni Heather ay isa itong klase ng babaeng hindi na kailanman pakakawalan ng isang lalaki. Nasa ganun siyang pagmumuni-muni nang biglang magsalita si Heather. I've heard news that Zian is engaged already, and dito rin sa opisina niya nagtatrabaho ang fiancé niya. I didn't ask for any other information because the truth is, I didn't expect that news. It was so sudden, I believe. Niwala akong nabalita ang naging girlfriend niya for the past 6 years mula nang maghiwalay kami, and then bigla-bigla malalaman kung ikakasal na siya. Biglang nag-iba ang tono nito na parang maiyak. Inilagay nito sa mesa ang mga designs niya saka tumingin sa kanya. I don't want to know the name of the woman he is going to marry, but I want you to be honest with me dahil alam kong kilala mo siya dahil dito ka rin nagtatrabaho. Do you think Zian loves her? Hindi siya makapagsalita sa tanong nito. Nanatiling nakatingin lang siya sa mukha ng babaeng nagsimula ng umiyak. I'm sorry, Jenna, if I put you on a hot seat. Wala kasi akong ibang mapagsabihan ng nararamdaman ko. I still love Zian. Emosyonal na sabi nito sa huling parte. Napalunok siya sa pag-amin nito sa kanya kahit ngayon lang siya nakilala nito. But I believe he is still mad at me at hindi niya ako mapapatawad. Kumuha ito ng tissue sa loob ng bag nito at nagsimulang umiyak. Umupo siya sa kaharap na upuan. May kasalanan ka sa kanya. Hindi na niya mapigil ang itanong iyon dahil sa sinabi nito. Nagpahid muna ito ng mga luha saka tumingin sa kanya. I left him without saying goodbye at the time when we were about to get married. Natigilan siya sa narinig. Kaya pala may tension sa pagitan ng mga ito. I know what I have done is unforgivable. Actually, I was hoping that he still wants us to get back together kaya niya binili ang Glamour Fashion Philippines, knowing that the company was trying to convince me to become their main model. I didn't even plan to accept the offer, but when I found that Zian bought the company, I was really assuming that he bought it because of me. That's why I was so shocked when I heard the news yesterday that he is about to get married. Iniiwasan ko kasi talagang makibalita tungkol sa kanya nula nang nilayasan ko siya. But I had to. Ayaw kong malaman niya ang totoong dahilan because. Tuldok-tuldok panipik. Biglang tumigil na ito sa pagsasalita saka muling tumingin sa kanya. I'm so sorry, Jenna, if you have to hear all of that, nahihiyang sabi nito. It's okay, Heather. I'm not judging you or anything. Thank you so much. I think I found a friend in you. Kinuha nito ang mga kamay niya saka hinawakan nito iyon ng dalawang kamay nito. Hindi niya tuloy alam kung paano sasabihin ditong siya ang napapabalitang pakakasalan ni Zian, ang lalaking mahal pa rin ito hanggang ngayon. At mahal mo na rin, singit ng puso niya. Chapter 25. 3 araw na silang laging magkasama ni Heather sa trabaho. Sa tuwi na ay nagkukwento ito tungkol sa nakaraan nito at ni Zian. 3 araw na rin na hindi niya nakakasama si Zian. Nabanggit sa kanya ni Heather na may business trip nga sa Cebu ang lalaki. Busy raw ito masyado para sa nalalapit na fashion gala night ng kumpanya. Gusto niyang magdamdam dahil ni hindi man lang nabanggit sa kanya ni Zian ang business trip nito. Alam niyang hindi ito obligadong ipaalam sa kanya ang lahat ng mga lakad nito dahil hindi naman talaga sila totoong magkarelasyon. Alam niya ring umasa saglit ang puso niya nang may mangyari sa kanila ng lalaki pero agad din namang pinatay ang pag-asang iyon nang dumating si Heather. Ni hindi na sila nagkakasama talaga ni Zian simula nang bumalik ang ex-fiancé nito. Nasa opisina niya silang dalawa ng babae ng araw na iyon.
Inaayos niya ang mga designs dahil may mga pinapadagdag ito. Busy siya sa pagpa-finalize ng designs habang kanina pa ito palakad-lakad sa loob ng opisina niya. Do you think it's a good idea if susundan ko siya sa Cebu? Biglang tanong ni Heather na pabagsak na umupo sa malambot na sofaha. Litong tanong niya dahil bigla na lang itong nagsalita out of the blue. Susundan ko si Zian sa Cebu. I think it's time for him to know the truth. Bakit umalis na lang ako nang walang palm? Napatigil siya sa ginagawa at napatitig na lang sa magandang mukha ng babae. It's really unfair on my part na hindi ko man lang maipaliwanag kung bakit ko ginawa iyon. Hindi ako mapakali. Alam kong kahit papaano ay mayroon pa rin siyang pagmamahal sa akin. Hindi naman basta-basta mawawala ang pinagsamahan namin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito habang naghihintay ito ng sagot niya. Mabuti na lang at may kumatok sa pinto kaya't naiwasan niya ang mapilitang sagutin ang tanong nito. Come in. Pareho nilang hinintay ang papasok sa pinto. Pareho rin silang nabigla nang makitang si Mrs. Conchita ang pumasok. Agad na bumaling kay Heather ang mga mata ng matandang babae. Tumaas pa ang kilay nito habang matamang pinag-aaralang mabuti ang kabuuan ni Heather. Si Heather naman ay saglit lang ang pagkabigla. Agad na itinaas nito ang noo na nanatiling nakatingin rin sa lola ni Zian. Halatang may kakaibang tensyon ang namagitan sa mga ito. So, andito ka na nga. Matagal ko nang sinabihan si Zian to terminate your contract habang hindi ka pa nakakabalik ng bansa. I don't mind spending millions just to terminate it. Walang paligoy-ligoy na sabi nito kay Heather at tuluyang pumasok sa loob. Kusa na itong umupo sa harap ng babae na para bang hindi siya nakikita nito. Zian didn't terminate it. Maybe he wants me back. Here in the Philippines, Mrs. Escobar. Taas noong sagot ni Heather dito. Umismid lang ang matanda rito. I'm sure you've heard that my grandson is already engaged. Yes. I don't think that would affect my contract in this company. Agad na sagot ni Heather. Hindi nga ba? Trabaho nga lang ba talaga ang ibinalik mo ng bansa, Heather? Habang patagal ng patagal ang pag-uusap ng dalawa ay parang siya ang nalalagay sa alanganin. Hindi niya tuloy alam kung mananatili roon o lalabas muna para magkausap ng sila lang ang mga ito. If that's the case, it is safe for me to assume that you'll be out of the country again when your job here is done. Maaaring ang galanite ang tinutukoy ni Mrs. Conchita. Tumayo si Heather bago nagsalita. I'm so sorry to disappoint you, Mrs. Escobar. I might be staying here for a long time or even for good. Too bad, my dad is gone. You don't have any leverage anymore that you can use against me. Anyway, it was nice meeting you again after 6 years. Mabilis na naglakad na patungong pintuan si Heather para lumabas. Before you go, just in case hindi mo pa kilala ang bagong fiancé ng apo ko ngayon, I want to have that honor to tell you that Zian is engaged to Jenna, your designer. Alam mo na ba iyon? Naikwento mo na ba sa kanya iyon, iha? Sa kanya bumaling ang matanda at hindi man lang nilingan ang kinatatayuan ni Heather habang nanatili itong nakaupo. Marahas ang naging paglingon ni Heather sa direksyon niya. I eat you. Hindi makapaniwalang tanong nito kita niya sa mukha ng babae na para bang trinidor niya ito. I want to explain, Heather. No need, Jenna. You don't have to explain anything. Matagal na ang sa amin ni Zian. I'm sure he had moved on already. That's why he's about to get married to you, right? Agad na nakabawi sa pagkabigla ang modelo sa kangumiti na sa kanya. Bumalik ito sa loob upang lapitan siya. Hinawakan nito ang mga kamay niya para patayuin siya saka siya niyakap. Congratulations to both of you, Jenna. Just forget whatever I said these past days. It was silly of me, maybe it was just the effect of a jet lag. Medyo tumawa pa ito nang sabihin iyon. Alang-inang ngumiti na lang din siya rito nang bumitiw ito sa pagkakayakap sa kanya. Zian is lucky to marry someone like you. I know that for a fact kahit bago lang tayong nagkakilala. Of course, Heather, my grandson is one lucky guy. I'm sure you'll also find the love of your life in the near future, Heather. My grandson is happy now and ayaw kung may mga bagay na magpapabago noon. You should move on too. Nawala ang ngiti ni Heather nang lingunin ang nakaupo pa ring matanda.
I've moved on already, Mrs. Escobar. That's good then. I'll go ahead, Jenna. Bukas ko natitingnan ang final designs mo. Thanks and congratulations uli. Lumingon ito sa kanya saglit saka nagmamadali ng umalis. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil agad na itong nakalabas ng opisina niya. Nanatiling nakatitig lang siya sa pintong nilabasan nito. You should be careful with her, Jenna. She's not as sweet as she seems. I just want to remind her of her place, seryosong sabi ni Mrs. Conchita sa kanya. Bakit ba ayaw na ayaw nito kay Heather? At ano ang sinasabi ng babae tungkol sa ama nito bilang leverage ni Mrs. Conchita? Tahimik na umupo siyang muli. Nanatili siyang walang kibo dahil hindi rin niya naman alam kung ano ang sasabihin dito. May napili na ba kayo ni Zian na date ng kasal ninyo? Mas lalo siyang nalagay sa alanganin sa tanong na iyon. Actually, hindi pa po namin napagbuhusan ng panahon ang mga detalye ng kasal na namin dahil nga naging busy kami para sa fashion gala na malapit na, halos magkakandautal siya sa pagsagot dito. Understandable, but I want you to discuss your wedding after the fashion gala. Gusto kong mangyari ang kasal ninyo bago matapos ang taong ito. Wala lang kasi talaga akong tiwala sa Heather na iyon, seryosong seryoso ang mukha nito nang sabihin iyon. Sasabihan ko po si Zian. Sa narinig na ultimatum ng lola ni Zian ay mas lalo siyang nakapag-decide ng tuluyan. Kagabi pa kasi niya iniisip iyon. Kung sakaling ang pipilitin na ni Mrs. Escobar ang makasal sila sa taong iyon ay dapat magsimula na silang mag-isip ni Zian ng pwede nilang maging dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal nila. Naisip niya si Heather. Maaaring ang ex-fiancé nito ang gawin nilang rason ng pag-aaway nila kuno na haantong sa paghiwalay ng tuluyan, at ang maging dahilan na hindi matutuloy ang kunyari kasal nila. Habang iniisip iyon ay para rin namang dinurog-durog ang puso niya. Ibig sabihin kasi noon kapag kunyari ay naghiwalay na, sila ay mapipilitan na rin siyang umalis sa kumpanya nito. Malamang sa malamang ay babalik na sila ng UK ng anak niya. At kung mangyari nga iyon, naisip niya ring ayain na ang amang tumira kasama nila sa UK. Ayaw niyang mahiwalay pa rito at may pakiramdam siyang madali niya itong makukumbinsi lalo pa at nakikita niyang napamahal na ito ng gusto kay Xavier. Muntik pa niyang makalimutan na nasa harap pa rin pala niya si Mrs. Conchita dahil naging malalim ang iniisip niya. Jenna, kahit anong mangyari ipaglaban mo ang apo ko. Kung sakaling malito siya sa nararamdaman niya, pakiusap, manatili ka sa tabi niya. Huwag mong hayaang maibang siyang muli sa maling babae. Nagsusumamo ang mga mata nito sa kanya habang hawak siya ng mahigpit sa mga kamay. Napatitig siya sa matanda. Paano kung mahal pa nga rin nito si Heather? Kaya ba niyang ipaglaban si Zian kung one-sided feeling lang ang meron sila? Siya ang nakakaramdam ng pagkailang nang magkita silang muli ni Heather. Inaasahan niyang magbabago ang pakikitungo nito sa kanya dahil sa nalaman nitong siya pala ang babaeng engaged kay Zian. Ang ipinagtataka niya ay umakto itong parang walang nagbago. Naipakita na niya ang mga na-modify na niyang designs ayon na rin sa mga requests nito. Masaya ito sa naging resulta at nagbigay na ito ng go signal upang masimulan na ang mga pagtatahi ng mga damit. Nag-request si Heather na samahan niya ito sa production team. Susukatin na rin kasi ito. Kahit medyo nailang na sa pakikipaglapit nito sa kanya ay wala siyang nagawa. Hindi niya kasi maalis ang guilt na nararamdaman niya sa hindi pagsabi agad rito na sa kanya nga engaged si Zian. Mawawala lang siguro ang guilt na iyon kapag nakapagplano na sila ni Zian kung paanong hindi matutuloy kuno ang plano nilang pagpapakasal para sa kaalaman ng lahat. Nakaupo lang siya habang sinusukatan si Heather. Oh, Paula, thank you for coming here as well. I also love the designs you showed me yesterday. I was really surprised when I found out hindi kasali ang mga designs mo sa fashion gala. Si Heather ang nagsalita nang makita nitong pumasok si Paula habang sinusukatan pa rin ito. Umaaktong nahihiya naman si Paula sa sinabi ng modelo. Hindi mo lang alam kung gaano kaimportante ang sinabi mong iyan sa akin. It warms my heart really kahit pa hindi makakasali sa show mo ang mga designs ko, agad na lumapit si Paula sa babae. Hindi man lang ito tumingin sa gawin niya na para bang wala siya roon. Well, I have good news for you. I suggested to Zian that we will include some of your designs, if not all. I told him that I like your work,
And I would love to wear them during the fashion night. Masayang balita ni Heather dito, oh my. Exaggerated na sigaw ni Paula. You're right, girl. In fact, ibinigay ko na ang mga designs mo sa production team, dugtong ni Heather. I don't know how to say thank you, Miss Phillips. Patalon-talon pang sabi ni Paula na yamakap na sa babae. Napakunot noo siya, close din pala ang dalawa. Silly, just call me Heather. Jenna, what do you think about Paula's design? Biglang tanong ni Heather sa kanya. Hindi niya inaasahan ang pagsali sa kanya ni Heather sa usapan ng mga ito kaya't napaayos siya ng upo. I've seen her designs too. You're right. They should also be part of the gala night. Matipid na ngumiti pa siya sa mga ito. Actually, before Miss Alegria came here, my designs were already selected for that night. Then everything changed and I was informed that it will be her designs that will be featured. Of course, she's the new CEO's fiancée so syempre she will be given the spotlight. It's understandable naman, nakangiting sabi ni Paula na para bang walang anuman yun dito pero kabaliktaran ng mga pinapahaging nito. Zian is like that, he will always support the person he loves. I've experienced it myself so you are very lucky, Jenna. Ang tamis ng ngiti ni Heather sa kanya pero kahit nakangiti ang dalawa sa kanya ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Agad na ipinigsi niya sa utak iyon. Kung kay Paula ay valid na maging ganun ang feeling niya, kay Heather ay ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda, dahil wala naman itong ipinakitang hindi maganda sa kanya mula nang magkahulihan sila ng loob. Siya pa nga ang may kasalanan dito kung tutuusin kaya't magiging unfair naman sa babae na pag-iisipan niya ito ng hindi maganda. Tukso namang umalangaw-ngaw uli sa utak niya ang sinabi ni Mrs. Conchita. Nakailang warning na ba ito patungkol kay Heather? After this, please join me for lunch, okay? Alok ni Heather sa kanila. Sure, Heather. Gusto niyang tumanggi. Mabuti na lang at tumunog ang phone niya. Sumikdaw ang dibdib niya nang makitang si Zian ang tumatawag. Sa sobrang excitement ay sinagot niya agad ang tawag sa harap ng dalawa. Natatakot siyang baka ibaba ni Zian ang phone kapag di niya nasagot agad. Zian, pinananabikan niya ang boses nito kahit nakausap niya ito kagabi nang tumawag ito kay Xavier. I just arrived from Cebu. I'll pick you up at the office. I'm sure hindi ka pa nakapag-lunch. Hindi pa nga. Okay, hihintayin na lang ba kita sa baba? Iniiwasan niyang magtunog excited ang boses niya. 3 araw din kasi niyang hindi nakita ang lalaki dahil nasa Cebu ito. Yep, malapit na ako sa office. Nakangiting ibinaba niya ang phone. Nakalimutan niyang kaharap pa rin pala niya sina Heather at Paula. Was it Zian? Agad na tanong ni Heather Enla may tipid ng ngiti. Ah, yes. Hindi pala ako makakasama ng lunch sa inyo cause Zian just arrived and we'll have lunch together. Lagi ay hindi siya mapalagay kapag binabanggit niya si Zian kay Heather. Iniisip niya pa rin kasi ang nararamdaman ng babae lalo pat umamin ito sa kanya na mahal pa rin ito si Zian kahit pa nga binawi naman ito iyon agad nang malamang ikakasal sila ng lalaki. Well, that can be solved, mabilis na sabi ni Heather. Nagtaka sila pareho ni Paula sa naging sagot nito. Agad na kinuha ni Heather ang phone sa bag at nag-dial. Hindi nagtagal ay may sumagot sa kabilang linya. Zian, I'm with Jenna right now. I've heard you'll have lunch together. Can we tag along? Me and Paula. Pinalamang pa nito ang boses. Nagulat siya sa ginawa nito. Si Paula naman ay napangiti nang marinig ang sinabi ni Heather. Thank you, love. Oh, I'm sorry. Habits are hard to die. Sorry, Zian. Nasanay kasi ako sa endearment natin before. Yeah, nakakahiya. Tinakpan pa nito ang mukha na para bang hiyang-hiya ito. Nang may baba nito ang phone ay nahihiya itong tumingin sa kanya. Don't get me wrong, Jenna. It was just a slip of my tongue. I'm sorry if I called Zian love. Gustong-gusto niya kasi dati well, never mind. I'm sorry again. Tumango lang siya. Love pala ang tawagan ninyo ni Mr. Escobar. Ang sweet naman. Siguro ay mahal ka talaga niya dati kaya iyon ang napili ninyo. Wala namang pakialam sa kanya si Paula nang sabihin iyon kay Heather. Alam niyang sinadya iyon ni Paula para asarin siya. We'll not talk about it in front of Jenna, Paula.
But I'll promise one of these days, I'll tell you stories on how sweet and caring Zian can be as a boyfriend. Tumayo na siya. Naaalibadbara na siya sa topic ng dalawa. I'll go ahead. Zian will be here any minute. Agad na palm niya sa mga ito saka tumalikod. Wait, Jenna. Zian said we can have lunch together, all four of us. Muntik pa siyang mapahinga ng malalim sa pahabol ni Heather. Ewan niya pero nagsimula na siyang makaramdam ng inis dito. Hindi ba nito naisip na masyadong awkward iyon sa kanila? Huminga nga rin muna siya ng malalim bago humarap uli sa dalawa. Ganun ba? Then, sabay na tayong bumabang apat, pilit na pilit niyang pinanatili ang ngiti sa mga labi nang sabihin iyon. Nakita niya ang nakakairitang ngiti ni Paula sa kanya. Naramdaman na lang niya ang kamay ni Heather na humawak sa braso niya. What souvenir does Zian bring this time from Cebu? He always brings souvenirs for me every time he's on a business trip, nakangiting kwento ni Heather habang nagsimula na silang maglakad. Nanatiling tahimik lang siya habang walang humpay ang kwentuhan ni Paula at Heather. Parang gusto na lang din niyang magkunwaring sumakit ang ulo para huwag nang makasabay sa lunch na iyon. Ang pananabik na naramdaman niya kanina ay parang mainit na apoy na binuhusan ng nagyayelong tubig. Nang makababa na sila ay nakita nga nilang naghihintay na si Zian. Nakatayo ito sa kotse nito habang nakasandal sa may pinto. Napasinghap siya dahil ilang araw din niyang hindi nakita ang lalaki. Mukha itong modelo sa casual na suot nito. Ngangitian niya na sana ito pero hindi sa kanya nakatuon ang mga mata ni Zian. Nakatingin ito kay Heather na katabi niya. Si Heather naman ay dahan-daang bumitiw sa pagkakahawak sa braso niya. Nilinggan niya ang babae. Nakita niyang nakatingin din ito kay Zian. Napalunok siya sa nasaksihan. Nang ibaling niya ang tingin sa kabila ay ang mukha naman ni Paula ang sumalubong sa kanya. Hindi nito itinago ang nanguuyam nitong ngiti sa kanya dahil hindi rin nakaayla sa babae ang makahulugang tinginan ng dalawang dating magkarelasyon. Why not make an excuse, Jenna? Mas masasaktan ka if sasabay ka pa ring mag-lunch sa kanila. I can be a friend just for today at sasabayan kitang mag-lunch at hayaan natin silang dalawa. Inilapit pa ni Paula ang bibig sa tenga niya para siguradong siya lang ang makakarinig ng sinabi nito. Imbes na sundin ito ay taas noong ibinaling niyang muli kay Zian ang mga mata. Mabuti na lang at hindi na ito kay Heather nakatingin. Agad nang umiti siya sa lalaki at nauna nang naglakad sa dalawa palapit kay Zian. Alam niyang nabigla si Zian nang bigla niya itong halikan sa pisngi. I missed you. Ewan kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin iyon sa lalaki. Kahit pa sabihing ginawa niya lang iyon para huwag siyang magmukhang kawawa sa paningin ni Paula ay may katotohanan din naman talaga ang sinabi niya. Miss na niya si Zian. Hindi dahil hindi niya ito nakita ng ilang araw, kung hindi dahil parang nagiging mailap ito sa kanya mula nang dumating si Heather. Saglit lang ang pagkabigla ni Zian. Hinapit siya nito sa baywang saka hinalikan din sa pisngi. I missed you more, sabi nitong tumitig pa sa mga mata niya. Bakit parang totoo sa loob nito ang sinabi nito? Nakikita nga niya ang tahimik na pananabik sa mga mata nito. Nag-ilusyon ka lang. Baka nakalimutan mong mas naunang titigan ni Zian. Si Heather na may kung anong halong emosyon sa mga mata nito, nang desar na sabi ng utak niya. Welcome na back, Zian. Biglang singit ni Heather na binigyan ng lalaki ng isang kiming ngiti. Si Paula naman ay bumati rin sa lalaki bilang boss nito. Pinagbuksan sila ng pinto ng sasakyan ni Zian. Siya na ang kusang umupo sa tabing upuan nito. Alangan namang si Heather ang pauupuin niya roon gayong ang alam ng lahat ay siya ang girlfriend ni Zian. Nakapagtataka ang biglang pananahimik ni Heather. Si Paula ang nagsasalita at nagpasalamat kay Zian dahil mas asali ang mga designs nito sa gala night. No worries, Miss Malnegro, but you should thank Heather. She was the one who convinced me to include your designs, sagot ni Zian sa pasasalamat ni Paula. Nakita niyang tiningnan pa ni Zian si Heather sa rearview mirror nang sabihin iyon. Si Heather naman ay tumingin din sa salamin kaya't alam niyang magkahinang muli ang mga mata ng dalawa. Yes, Mr. Escobar, I already thanked Miss Phillips earlier since she mentioned that she requested my work to be part of the gala night. I'm really happy for this chance, sir. Habang nagsasalita si Paula ay tangulang ang isinagot ni Zian. Nakita niyang muli ang pagsulyap nito sa rearview mirror.
Mabilis na ibinaling niya ang mga mata sa bintana at kunyari ay busy sa kakatanaw sa labas, pero ang totoo ay wasak na wasak ang puso niya. Hindi kasi may kakaila na mayroon pa ring namamagitang damdamin sa dalawa. Sana sinunod na lang niya ang sinabi ni Paula. Sana nga ay gumawa na lang siya ng alibay para hindi makasabay sa lunch na iyon. Nang ihinto ni Zian ang kotse sa isang mamahaling restaurant ay mabilis na binuksan na niya ang pinto ng sasakyan. Hindi na niya hinintay na ipagbukas siya nito. Sina Heather at Paula naman ay sakalang bumaba ng pagbuksan ni Zian ng pinto. Napahalukip-kap siya habang hinihintay ang mga ito. Lumapit si Zian sa kanya. Alam niyang kung ito ang masusunod ay si Heather ang lalapitan nito, pero dahil ang alam ng lahat ay siya ang nobya, kailangan pa rin itong magkunwari. I know that for a fact kahit bago lang tayong nagkakilala. Of course, Heather. My grandson is one lucky guy. I'm sure you'll also find the love of your life in the near future, Heather. My grandson is happy now and ayaw kung may mga bagay na magpapabago noon. You should move on too. Nawala ang ngiti ni Heather nang lingunin ang nakaupo pa ring matanda. I've moved on already, Mrs. Escobar. That's good then. I'll go ahead, Jenna. Bukas ko natitingnan ang final designs mo. Thanks and congratulations ulit. Lumingon ito sa kanya saglit saka nagmamadali ng umalis. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil agad na itong nakalabas ng opisina niya. Nanatiling nakatitig lang siya sa pintong nilabasan nito. You should be careful with her, Jenna. She's not as sweet as she seems. I just want to remind her of her place, seryosong sabi ni Mrs. Conchita sa kanya. Bakit ba ayaw na ayaw nito kay Heather? At ano ang sinasabi ng babae tungkol sa ama nito bilang leverage ni Mrs. Conchita? Tahimik na umupo siyang muli. Nanatili siyang walang kibo dahil hindi rin niya naman alam kung ano ang sasabihin dito. May napili na ba kayo ni Zian na date ng kasal ninyo? Mas lalo siyang nalagay sa alanganin sa tanong na iyon. Actually, hindi pa po namin napagbuhusan ng panahon ang mga detalye ng kasal na namin dahil nga naging busy kami para sa fashion gala na malapit na, halos magkakandautal siya sa pagsagot dito. Understandable, but I want you to discuss your wedding after the fashion gala. Gusto kong mangyari ang kasal ninyo bago matapos ang taong ito. Wala lang kasi talaga akong tiwala sa Heather na iyon, seryosong seryoso ang mukha nito nang sabihin iyon. Sasabihan ko po si Zian. Sa narinig na ultimatum ng lola ni Zian ay mas lalo siyang nakapag-decide ng tuluyan. Kagabi pa kasi niya iniisip iyon. Kung sakaling ang pipilitin na ni Mrs. Escobar ang makasal sila sa taong iyon ay dapat magsimula na silang mag-isip ni Zian ng pwede nilang maging dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal nila. Naisip niya si Heather. Maaaring ang ex-fiancé nito ang gawin nilang rason ng pag-aaway nila kuno na haantong sa paghiwalay ng tuluyan, at ang maging dahilan na hindi matutuloy ang kunyari kasal nila. Habang iniisip iyon ay para rin namang dinurog-durog ang puso niya. Ibig sabihin kasi noon kapag kunyari ay naghiwalay na, sila ay mapipilitan na rin siyang umalis sa kumpanya nito. Malamang sa malamang ay babalik na sila ng UK ng anak niya. At kung mangyari nga iyon, naisip niya ring ayain na ang amang tumira kasama nila sa UK. Ayaw niyang mahiwalay pa rito at may pakiramdam siyang madali niya itong makukumbinsi lalo pa at nakikita niyang napamahal na ito ng gusto kay Xavier. Muntik pa niyang makalimutan na nasa harap pa rin pala niya si Mrs. Conchita dahil naging malalim ang iniisip niya. Jenna, kahit anong mangyari ipaglaban mo ang apo ko. Kung sakaling malito siya sa nararamdaman niya, pakiusap, manatili ka sa tabi niya. Huwag mong hayaang maibang siyang muli sa maling babae. Nagsusumamo ang mga mata nito sa kanya habang hawak siya ng mahigpit sa mga kamay. Napatitig siya sa matanda. Paano kung mahal pa nga rin nito si Heather? Kaya ba niyang ipaglaban si Zian kung one-sided feeling lang ang meron sila? Siya ang nakakaramdam ng pagkailang nang magkita silang muli ni Heather. Inaasahan niyang magbabago ang pakikitungo nito sa kanya dahil sa nalaman nitong siya pala ang babaeng engaged kay Zian. Ang ipinagtataka niya ay umakto itong parang walang nagbago. Naipakita na niya ang mga na-modify na niyang designs ayon na rin as masculine ordinal indicator pound mga requests nito. Masaya ito sa naging resulta at nagbigay na ito ng go signal upang masimulan na ang mga pagtatahi ng mga damit. Nag-request si Heather na samahan niya ito sa production team.
Susukatin na rin kasi ito. Kahit medyo nailang na sa pakikipaglapit nito sa kanya ay wala siyang nagawa. Hindi niya kasi maalis ang guilt na nararamdaman niya sa hindi pagsabi agad rito na sa kanya nga engaged si Zian. Mawawala lang siguro ang guilt na iyon kapag nakapagplano na sila ni Zian kung paanong hindi matutuloy kuno ang plano nilang pagpapakasal para sa kaalaman ng lahat. Nakaupo lang siya habang sinusukatan si Heather. "Oh, Paula, thank you for coming here as well. I also love the designs you showed me yesterday. I was really surprised when I found out hindi kasali ang mga designs mo sa fashion gala." Si Heather ang nagsalita nang makita nitong pumasok si Paula habang sinusukatan pa rin ito. Umaaktong nahihiya naman si Paula sa sinabi ng modelo. "Hindi mo lang alam kung gaano kaimportante ang 8 sinabi mong iyan sa akin. It warms my heart really." Kahit pa hindi makakasali sa show mo ang mga designs ko, agad na lumapit si Paula sa babae. Hindi man lang ito tumingin sa gawin niya na para bang wala siya roon. "Well, I have good news for you. I suggested to Zian that we will include some of your designs, if not all. I told him that I like your work, and I would love to wear them during the fashion night." Masayang balita ni Heather dito. "Oh my!" Exaggerated na sigaw ni Paula. "You're right, girl. In fact, ibinigay ko na ang mga designs mo sa production team," dugtong ni Heather. "I don't know how to say thank you, Miss Phillips." Patalon-talon pang sabi ni Paula na yamakap na sa babae. Napakunot noo siya, close din pala ang dalawa. "Silly, just call me Heather. Jenna, what do you think about Paula's design?" Biglang tanong ni Heather sa kanya. Hindi niya inaasahan ang pagsali sa kanya ni Heather sa usapan ng mga ito kaya't napaayos siya ng upo. "I've seen her designs too. You're right. They should also be part of the gala night." Matipid na ngumiti pa siya sa mga ito. "Actually, before Miss Alegria came here, my designs were already selected for that night. Then everything changed and I was informed that it will be her designs that will be featured. Of course, she's the new CEO's fiancée so syempre she will be given the spotlight." "It's understandable naman," nakangiting sabi ni Paula na para bang walang anuman yun dito pero kabaliktaran ng mga pinapahaging nito. "Zian is like that. He will always support the person he loves. I've experienced it myself so you are very lucky, Jenna." Ang tamis ng ngiti ni Heather sa kanya pero kahit nakangiti ang dalawa sa kanya ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Agad na ipinigsi niya sa utak iyon. Kung kay Paula ay valid na maging ganun ang feeling niya, kay Heather ay ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda, dahil wala naman itong ipinakitang hindi maganda sa kanya mula nang magkahulihan sila ng loob. Siya pa nga ang may kasalanan dito kung tutuusin kaya't magiging unfair naman sa babae na pag-iisipan niya ito ng hindi maganda. Tukso namang umalangaw uli sa utak niya ang sinabi ni Mrs. Conchita. Nakailang warning na ba ito patungkol kay Heather? "After this, please join me for lunch, okay?" Alok ni Heather sa kanila. "Sure, Heather." Gusto niyang tumanggi. Mabuti na lang at tumunog ang phone niya. Sumikdo ang dibdib niya nang makitang si Zian ang tumatawag. Sa sobrang excitement ay sinagot niya agad ang tawag sa harap ng dalawa. Natatakot siyang baka ibaba ni Zian ang phone kapag di niya nasagot agad. "Zian." Pinananabikan niya ang boses nito kahit nakausap niya ito kagabi nang tumawag ito kay Xavier. "I just arrived from Cebu. I'll pick you up at the office. I'm sure hindi ka pa nakapag-lunch." "Hindi pa nga." "Okay, hihintayin na lang ba kita sa baba?" Iniiwasan niyang magtunog excited ang boses niya. 3 araw din kasi niyang hindi nakita ang lalaki dahil nasa Cebu ito. "Yep, malapit na ako sa office." Nakangiting ibinaba niya ang phone. Nakalimutan niyang kaharap pa rin pala niya sina Heather at Paula. "Was it Zian?" Agad na tanong ni Heather Enla may tipid ng ngiti. "Ah, yes. Hindi pala ako makakasama ng lunch sa inyo cause Zian just arrived and we'll have lunch together." Lagi ay hindi siya mapalagay kapag binabanggit niya si Zian kay Heather. Iniisip niya pa rin kasi ang nararamdaman ng babae lalo pat umamin ito sa kanya na mahal pa rin ito si Zian kahit pa nga binawi naman ito iyon agad nang malamang ikakasal sila ng lalaki. "Well, that can be solved," mabilis na sabi ni Heather.
Nagtaka sila pareho ni Paula sa naging sagot nito. Agad na kinuha ni Heather ang phone sa bag at nag-dial. Hindi nagtagal ay may sumagot sa kabilang linya. Zian, I'm with Jenna right now. I've heard you'll have lunch together. Can we tag along? Me and Paula. Pinalamang pa nito ang boses. Nagulat siya sa ginawa nito. Si Paula naman ay napangiti nang marinig ang sinabi ni Heather. Thank you, love. Oh, I'm sorry. Habits are hard to die. Sorry, Zian. Nasanay kasi ako sa endearment natin before. Nakakahiya. Tinakpan pa nito ang mukha na para bang hiyang-hiya ito. Nang may baba nito ang phone ay nahihiya itong tumingin sa kanya. Don't get me wrong, Jenna. It was just a slip of my tongue. I'm sorry if I called Zian love. Gustong-gusto niya kasi dati well, never mind. I'm sorry again. Tumango lang siya. Love pala ang tawagan ninyo ni Mr. Escobar. Ang sweet naman. Siguro ay mahal ka talaga niya dati kaya iyon ang napili ninyo. Wala namang pakialam sa kanya si Paula nang sabihin iyon kay Heather. Alam niyang sinadya iyon ni Paula para asarin siya. We'll not talk about it in front of Jenna, Paula. But I'll promise one of these days, I'll tell you stories on how sweet and caring Zian can be as a boyfriend. Tumayo na siya. Naaalibadbara na siya sa topic ng dalawa. I'll go ahead. Zian will be here any minute. Agad na palam niya sa mga ito saka tumalikod. Wait, Jenna. Zian said we can have lunch together, all four of us. Muntik pa siyang mapahinga ng malalim sa pahabol ni Heather. Ewan niya pero nagsimula na siyang makaramdam ng inis dito. Hindi ba nito naisip na masyadong awkward iyon sa kanila? Huminga nga rin muna siya ng malalim bago humarap uli sa dalawa. Ganun ba? Then, sabay na tayong bumabang apat, pilit na pilit niyang pinanatili ang ngiti sa mga labi nang sabihin iyon. Nakita niya ang nakakairitang ngiti ni Paula sa kanya. Naramdaman na lang niya ang kamay ni Heather na humawak sa braso niya. What souvenir does Zian bring this time from Cebu? He always brings souvenirs for me every time he's on a business trip, nakangiting kwento ni Heather habang nagsimula na silang maglakad. Nanatiling tahimik lang siya habang walang humpay ang kwentuhan ni Paula at Heather. Parang gusto na lang din niyang magkunwaring sumakit ang ulo para huwag nang makasabay sa lunch na iyon. Ang pananabik na naramdaman niya kanina ay parang mainit na apoy na binuhusan ng nagyayelong tubig. Nang makababa na sila ay nakita nga nilang naghihintay na si Zian. Nakatayo ito sa kotse nito habang nakasandal sa may pinto. Napasinghap siya dahil ilang araw din niyang hindi nakita ang lalaki. Mukha itong modelo sa casual na suot nito. Ngangitian niya na sana ito pero hindi sa kanya nakatuon ang mga mata ni Zian. Nakatingin ito kay Heather na katabi niya. Si Heather naman ay dahan-daang bumitiw sa pagkakahawak sa braso niya. Nilingan niya ang babae. Nakita niyang nakatingin din ito kay Zian. Napalunok siya sa nasaksihan. Nang ibaling niya ang tingin sa kabila ay ang mukha naman ni Paula ang sumalubong sa kanya. Hindi nito itinago ang nanguuyam nitong ngiti sa kanya dahil hindi rin nakaayla sa babae ang makahulugang tinginan ng dalawang dating magkarelasyon. Why not make an excuse, Jenna? Mas masasaktan ka if sasabay ka pa ring mag-lunch sa kanila. I can be a friend just for today at sasabayan kitang mag-lunch at hayaan natin silang dalawa. Inilapit pa ni Paula ang bibig sa tenga niya para siguradong siya lang ang makakarinig ng sinabi nito. Imbes na sundin ito ay taas noong ibinaling niyang muli kay Zian ang mga mata. Mabuti na lang at hindi na ito kay Heather nakatingin. Agad nang umiti siya sa lalaki at nauna nang naglakad sa dalawa palapit kay Zian. Alam niyang nabigla si Zian nang bigla niya itong halikan sa pisngi. I missed you. Ewan kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin iyon sa lalaki. Kahit pa sabihing ginawa niya lang iyon para huwag siyang magmukhang kawawa sa paningin ni Paula ay may katotohanan din naman talaga ang sinabi niya. Miss na niya si Zian. Hindi dahil hindi niya ito nakita ng ilang araw, kung hindi dahil parang nagiging mailap ito sa kanya mula nang dumating si Heather. Saglit lang ang pagkabigla ni Zian. Hinapit siya nito sa bewang saka hinalikan din sa pisngi. I missed you more, sabi nitong tumitig pa sa mga mata niya. Bakit parang totoo sa loob nito ang sinabi nito? Nakikita nga niya ang tahimik na pananabik sa mga mata nito. Nag-ilusyon ka lang. Baka nakalimutan mong mas naunang titigan ni Zian.
Si Heather na may kung anong halong emosyon sa mga mata nito, nang desar na sabi ng utak niya. Welcome na back, Zian. Biglang singit ni Heather na binigyan ng lalaki ng isang kiming ngiti. Si Paula naman ay bumati rin sa lalaki bilang boss nito. Pinagbuksan sila ng pinto ng sasakyan ni Zian. Siya na ang kusang umupo sa tabing upuan nito. Alangan namang si Heather ang pauupuin niya roon gayong ang alam ng lahat ay siya ang girlfriend ni Zian. Nakapagtataka ang biglang pananahimik ni Heather. Si Paula ang nagsasalita at nagpasalamat kay Zian dahil mas asali ang mga designs nito sa gala night. No worries, Miss Malnegro, but you should thank Heather. She was the one who convinced me to include your designs, sagot ni Zian sa pasasalamat ni Paula. Nakita niyang tiningnan pa ni Zian si Heather sa rearview mirror nang sabihin iyon. Si Heather naman ay tumingin din sa salamin kaya't alam niyang magkahinang muli ang mga mata ng dalawa. Yes, Mr. Escobar, I already thanked Miss Phillips earlier since she mentioned that she requested my work to be part of the gala night. I'm really happy for this chance, sir. Habang nagsasalita si Paula ay tangulang ang isinagot ni Zian. Nakita niyang muli ang pagsulyap nito sa rearview mirror. Mabilis na ibinaling niya ang mga mata sa bintana at kunyari ay busy sa kakatanaw sa labas, pero ang totoo ay wasak na wasak ang puso niya. Hindi kasi may kakaila na mayroon pa ring namamagitang damdamin sa dalawa. Sana sinunod na lang niya ang sinabi ni Paula. Sana nga ay gumawa na lang siya ng alibay para hindi makasabay sa lunch na iyon. Nang ihinto ni Zian ang kotse sa isang mamahaling restaurant ay mabilis na binuksan na niya ang pinto ng sasakyan. Hindi na niya hinintay na ipagbukas siya nito. Sina Heather at Paula naman ay sakalang bumaba ng pagbuksan ni Zian ng pinto. Napahalukip-kap siya habang hinihintay ang mga ito. Lumapit si Zian sa kanya. Alam niyang kung ito ang masusunod ay si Heather ang lalapitan nito, pero dahil ang alam ng lahat ay siya ang nobya, kailangan pa rin itong magkunwari.